Iniisip ng lahat na ang IQ niya ay parang singliit ng galunggong at ang emosyonal na lalim niya ay kasing babaw ng tubig sa baso. Pero ang insultong ito, ang hindi inaasahan, ay siya palang chosen one at ang pinaka-promising na sundalo ng Barsburg Empire. Si Tito Klein ay isinilang sa isang mundong puno ng digmaan at karahasan. Nag-aral siya sa Barsburg Empire's Military Academy, kung saan sinasanay ang pinakamahuhusay na estudyante upang tulungan ang imperyo sa mga laban. Ang clueless na si Tito ay parang sirang laruan, laging napapahamak dahil sa malungkot niyang kwento, at wala siyang maalala mula sa kanyang nakaraan. Kaya naman, tinatawag siyang slave, at madalas siyang kinukutya ng iba. Pero hindi lahat ay ganoon sa kanya. Nandyan si Mikeage, ang kanyang tapat na kaibigan, na parang kapatid na niya. Nalaman na si Tito at Mikeage ay kabilang sa Class 35, ang elite group na itinalaga upang ipagtanggol ang Hoburg Fortress. Malapit na ang kanilang graduation exam, kung saan kailangan nilang ipakita ang kanilang galing sa Xiphon. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Mikeage papunta kay Tito at tinanong siya kung kinakabahan ba siya para sa exam. Sa halip na sumagot, sinampal lang siya ni Tito at sinabing, "Hindi ako kinakabahan." Buong determinasyon, sinabi ni Mikeage na ipapasa niya ang graduation exam, sasali sa Imperial Army, at ililigtas ang kanyang pamilya. Tinanong niya si Tito kung wala pa rin ba itong maalala tungkol sa kanyang pamilya. Sumagot si Tito na paulit-ulit lang siyang binabagabag ng parehong bangungot gabi-gabi. Bago matulog, nag-open up si Tito kay Mikeage. Sinabi niya na bago siya napunta sa academy, isa lang siyang battle slave na walang pamilya. Pero si Mikeage ang naging pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang tanging kaibigan na palaging nasa tabi niya. Sa narinig, napaiyak si Mikeage na parang bata. Hiniling niya kay Tito na mangako na kung sakaling mapunta sila sa gyera, hindi nila iiwan ang isa't isa. Sabay tayong mabubuhay o sabay tayong mamamatay. Kinabukasan, napunta si Mikeage at Tito sa iisang team para sa graduation exam. Ipinaliwanag ng in-charge ng exam na ang kanilang layunin ay talunin ng isang kriminal at patayin ito bago sila ang mamatay. Kung hindi nila ito magagawa o iiwan nila ang kanilang mga kasama, babagsak sila sa exam. Ang kriminal ay isang higanteng parang killing machine. Ang mayabang nilang teammate ay nagbiro pa at sinabing madali lang itong talunin. Pero agad siyang pinatumba ng kriminal at sinabihan ng, "Huwag kang pabaya. Ang pagbagsak sa inyong mga manok ay magpapagaan ng parusa ko." Sunod-sunod na pinabagsak ng kriminal ang iba pa nilang kasama, at tila napakahirap na laban ang naghihintay sa kanila. Habang nagkakagulo sa arena, biglang dumating ang isang white-haired, deadpan na lalaki na si Chief Ayanami, na mukhang naiinis na naman sa mga kaguluhang kailangang harapin niya. Samantala, ang mga estudyante ay sunod-sunod na natatalo ng higanteng kriminal, pero sina Tito at Mikeage ay matatag pa rin, parang huling dalawang contestant sa isang reality show tungkol sa survival. Biglang tumalon ang kriminal papunta kay Shued, pero mabilis itong hinarang nina Tito at Mikeage, sabay sinipa ang kriminal sa tiyan. Tumalon naman si Tito sa braso ng higanti at nagpakawalan ng sunod-sunod na sipa. Pero biglang sinakal ng kriminal si Mikeage. Nakita ni Tito ang kaibigan niyang nasa panganib, kaya tumalon siya sa ere at isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa pangit na mukha ng kriminal. Ginamit niya ang kanyang Xiphon upang gapyusan ang higanti. "Sumuko ka kung gusto mong mabuhay, hayop ka," sabi ni Tito sa kriminal. Walang nagawa ang kriminal kundi sumuko, pero biglang lumabas ang in-charge ng exam at sinabing hindi pa tapos ang pagsusulit hanggat hindi pinapatay ni Tito ang kriminal. Tumanggi si Tito na sundin ang utos, na ikinagalit ng in-charge. Sa mga oras na iyon, pumasok si Ayanami sa arena, walang pasubali, at pinatay ang kriminal. Pagkatapos, tinawag niya si Tito na "softy" at kinutya ang kanyang kakulangan ng tapang. Nang gabing iyon, sinabi ni Mikeage kay Tito na 19 na katao, kabilang sila, ang pumasa sa exam. Nang tanungin ni Tito tungkol sa puting buhok na lalaki na pumatay sa kriminal, sinabi ni Mikeage na siya si General Ayanami, isang walang awa na halimaw na nakapatay na ng libo-libo. Dagdag pa niya, bukas, sila ay magiging opisyal na mga sundalo. Sa kanilang pag-uusap, nakatulog si Mikeage sa tabi ni Tito. Kinabukasan, habang papunta si Tito upang isumite ang kanyang mga dokumento, narinig niya ang tunog ng isang necklace na pamilyar sa kanya. Nagsimula itong kontrolin ang kanyang katawan hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang silid kung saan naruroon si Ayanami at ang kanyang grupo na tila may pinag-uusapan. Nang sumilip si Tito sa loob, nakita niya si Ayanami na may hawak na kwintas at sinasabing kailangan niyang hanapin ang bato ng kwintas na ito.
Ang kwintas ay pagmamay-ari ng King of Rags, na kilala rin bilang Eye of Mikhail. Nang marinig ang Eye of Mikhail, biglang bumalik ang mga alaala ni Tito. Naalala niya ang oras noong bata pa siya, si Ayanami pala ang pumatay sa kanyang ama, at ang kwintas ay pagmamay-ari niya. Unti-unting naging malinaw ang kanyang mga bangungot habang napupuno ang isipan niya ng nakakatakot na alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Punong-puno ng galit, lumundag si Tito papunta kay Ayanami gamit ang kanyang Xiphone powers. Ngunit agad siyang na-overpower ni Ayanami at nahuli. Itapon ang batang ito sa kulungan, utos ni Ayanami, sabay tinawag siyang slave from rags. Ayaw siyang pakawala ni Ayanami hanggang hindi niya sinasabi ang lahat ng nalalaman tungkol sa Lost Stone na konektado sa kwintas. Samantala, sinusuri ang mga gamit ni Tito, at nalaman ni Mikage na ang matalik niyang kaibigan ay nakakulong. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, palihim na pumuslit si Mikage papunta sa kulungan at natagpuan si Tito, punong-puno ng sugat at hirap. Nang makita si Mikage, sinabi ni Tito na balak na niyang tumakas at hindi na niya magagawang tuparin ang pangako nila sa isa't isa. Pero mahigpit na hinawakan ni Mikage ang kamay niya at sinabing magkasama silang tatakas. Habang nagtatangkang tumakas, hinarang sila ng mga bantay ni Ayanami. Sa desperadong hakbang upang protektahan si Mikage, kinuha ni Tito ang isang kutsilyo at itinutok ito sa leeg ni Mikage, sabay pagbabanta sa mga bantay na umatras kung ayaw nilang may masaktan. Humarap si Tito kay Mikage, humingi ng tawad, at sinabi na wala siyang ibang magagawa kundi iwan siya. Pero iginiit ni Mikage na iligtas niya ang sarili at huwag nang mag-alala tungkol sa kanya. Sa walang ibang pagpipilian, tumalon si Tito sa isang ski ship at tumakas, iniwan si Mikage sa likod. Sugatang-sugatan si Mikage matapos tamaan ng Xiphone ni Ayanami. Habang nasa ski ship, nawala sa kontrol si Tito dahil sa matinding pagod at sakit. Nawalan siya ng malay at bumagsak mula sa ere, sa halip na bumagsak sa bundok, nalaglag siya sa ibabaw ng isang batang nagngangalang Frau, na nagpipiknak kasama ang dalawang kaibigan gamit ang kanilang sariling ski ship. Sa lakas ng pagbagsak nila, dumating agad ang dalawang kaibigan ni Frau para tingnan kung ayos lang siya. Samantala, iniutos ni Chairman Miroko kay Ayanami na hanapin si Tito dahil napakahalaga ng bata para mawala sa kanila. Ngunit hindi makapasok ang mga sundalo sa 7th District dahil ito ay teritoryo ng mga Diyos. Kung naruroon si Tito, hindi siya maaaring arestuhin ng mga sundalo. Samantala, dinala ng mga kaibigan ni Frau ang walang malay na si Tito sa isang simbahan, umaasang magising siya. Nang sa wakas ay magkamalay si Tito at damilat ang mga mata, ang una niyang ginawa ay sipain si Frau sa mukha at magtangkang tumalon mula sa balkonahe. Sa bilis ng reflexes, nahawakan ni Frau ang damit ni Tito sa ere at sinabing, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kadesperado sa gustong mamatay. Habang nahihirapan si Frau na pigilan si Tito, sumaklolo ang isa pang lalaki at binuhat pabalik si Tito sa lupa. Kasabay nito, sinermonan niya si Frau sa pagpapahirap sa bata. Nang tanungin ni Tito kung bakit siya niligtas, ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang Barsburg Church na nasa 7th District at sila ay bahagi ng klero. Nagpakilala ang lalaki na may salamin bilang si Castor, ang lalaking may purple hair bilang si Labrador, at ang mukhang nakakatakot na si Frau bilang kanilang kasamahan. Kami ay mga lingkod ng simbahan, at tungkulin naming tumulong, sabi ni Castor. Nang tanungin ni Frau si Tito kung miyembro siya ng Imperial Army dahil sa tato sa kanyang leeg, galit na sumigaw si Tito, hindi ako parte ng mga hayop na iyon. Napansin ng tatlong lalaki na mahina pa ang kalagayan ni Tito, kaya pinayuhan nila siyang magpahinga at iniwang mag-isa. Ngunit sa gabi, hindi makatulog si Tito dahil nag-aalala siya kay Mikage. Lumabas siya ng simbahan, iniisip kung paano niya mararating ang kaibigan. Pero bigla na lang bumigay ang kanyang mahihinang tuhod at siya'y bumagsak sa lupa. Nagising siya mula sa pagkahimatay nang marinig ang sigaw ng tatlong madre na nakakita sa kanya sa sahig. Pinakilala ng mga madre ang kanilang sarili bilang sina Sister Athena, Rosalie, at Labelle. Sa halip na sermonan siya, ginamit nila ang kanilang mahiwagang kakayahan para buhatin siya pabalik sa kanyang kwarto at binigyan siya ng princess treatment. Samantala, si Mikage naman ay nakakulong dahil sa pagtulong kay Tito sa pagtakas. Tinawag siya ni Ayanami para sa interogasyon at tinanong kung siya nga ba ang tumulong kay Tito noong gabing iyon. Nagbanta si Ayanami na papatayin ang pamilya ni Mikage kung muli nitong subukang iligtas ang kaibigan. Kinabukasan, nagising si Tito ng maayos ang pakiramdam at natagpuan ang sarili sa simbahan, napapaligiran ng maraming tao.
Nalaman niya na ang simbahan ay tumutulong sa pagtanggal ng sumpa ng Verloren, ang dating god of death na kumuha ng mga kaluluwa ng tao kapalit ng 3 hiling. Mamaya, nagtungo si Tito sa library upang maghanap ng sagot tungkol sa misteryo ng mga sumpa. Pero nahimatay siya nang makita ang isang madre na may bungo sa halip na mukha. Buti na lang, mabilis na umaksyon si Frau, parang bayani, at sinalo si Tito sa kanyang mga bisig na parang isang groom na may faintang bride. Sa kanyang smug expression, tila tinatanong ni Frau kung ilang beses pa ba niyang kailangang iligtas si Tito. Hindi nagtagal, dumating si Castor at casual na sinabi na siya ang utak sa likod ng Skullface noon na iyon. Ang Skullface doll ay iniabot ang isang libro kay Castor, pero mabilis na kinuha ni Frau ang libro, hinayla si Tito, at tumakbo palabas ng library na parang nasa isang undercover mission. Pagkalabas, isiniwalat ni Frau na ang libro ay hindi talagang libro, ito'y isang magazine na puno ng scandalous photos. Bago pa ma-enjoy ni Frau ang kanyang treasure, dumating ang Skullface doll at binigyan siya ng malakas na flying kick sa ulo, malinaw na hindi impressed sa kanyang panlasa sa literatura. Pagkatapos, tinanong ni Tito si Castor tungkol sa mga nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Castor na noong araw, may 2 kaharian, ang Barsburg Kingdom, na nasa ilalim ng banal na proteksyon ng Eye of Raphael, at ang Rags Kingdom, na nasa ilalim naman ng proteksyon ng Eye of Michael. May kasunduan ang 2 kaharian, ang Barsburg Kingdom at ang Rags Kingdom, upang mapanatili ang kapayapaan at magtulungan. Pero 10 taon na ang nakalipas, sinira ng Rags Kingdom ang kasunduan at nagdeklara ng gyera laban sa Barsburg Empire. Dahil dito, mabilis na nag-api at nawasak ang kaharian ng Rags. Tinanong ni Tito kung totoo ba ang bersyon na ito ng kasaysayan. Sinabi ni Frau na kung hindi siya naniniwala, mas mabuting alamin niya ang katotohanan mismo. Habang naglalakbay si Tito upang hanapin ang sagot, napadpad siya sa isang malaking rebulto. Sinabi ng isang madre na noong araw, ang God of Death Verloren ay nagkasala ng tumakas mula sa langit at naghasik ng lagim sa mundo ng mga tao. Dahil dito, ipinadala ng punong Diyos ang 7 ghosts upang parusahan at isil si Verloren. Ang rebeltong tinitingnan ni Tito ay si Sikhel, isa sa mga 7 ghosts. Pagkatapos, dinala siya ng madre sa isang napakalaking bulwagan na tinatawag na Domain of God. Sa kalaunan, binigyan siya ni Bishop Labrador ng isang pilak na rosas bilang proteksyon. Pero biglang nagmamadaling dumating ang isang madre, sinasabing nawawala si Tito, hindi kumain, at hindi rin uminom ng gamot. Agad namang naghanap si Frau at natagpuan si Tito na palihim na tumatakas palabas ng lungsod. Hinawakan siya ni Frau mula sa likod at galit na tinanong, ano na namang iniisip mo sa ginagawa mong ito? Biglang inanunsyo ng tagapagbantay na isasara na niya ang mga tarangkahan. Tumakbo si Tito patungo sa tarangkahan, pero pinigilan siya ni Frau. Binuhat siya ulit na parang bata at sinamahan pa ni Castor. Sinabi ni Castor na magiging malaking problema kung mahimatay ulit si Tito, kaya mas mabuting bumalik siya kung ayaw niyang mamatay sa gutom. Pagkatapos, kinuha ni Castor ang silver rose at nilagay ito sa buhok ni Tito, sinasabing hindi ito gagana kung hindi niya ito palaging suot. Dinala nila si Tito sa dining hall, kung saan muling binabi siya ng mga madre. Pinaupo siya sa isang mesa na espesyal na inayos para sa kanya at sinabihang kumain ng mabuti para makabawi ng lakas. Ngunit pag-angat niya ng takip ng kaserola, halos mahulog siya sa upuan nang makita na eyeballs ang laman ng hapunan. Si Frau, na mukhang enjoy na enjoy, agad na kinain ang mga eyeballs habang si Tito ay halos masuka. Isa sa mga madre ang nagsabi na bawal silang kumain ng karne, kaya ang makakuha ng eyeballs para sa hapunan ay itinuturing na biyaya. Nang tuksuhin ni Frau si Tito, sinabing siya na lang ang kakain kung hindi niya kayang kainin, mabilis na sinubo ni Tito ang isa. Sa kanyang gulat, nagustuhan niya ang lasa, muli siyang tinukso ni Frau, sinasabing maliit siya dahil lumaki siyang puro gulay, pills, at karne lang ang kinakain. Sinabi pa niyang dapat mag-focus si Tito sa pagkain ng organic food para tumangkad. Na-realize ni Tito ang pagiging maliit niya, kaya't biglang kinain niya lahat ng eyefish sa plato niya, na ikinagulat ng lahat. Ang mga madre ay nagtanong tungkol sa pangalan at pagkatao niya, pero natahimik si Tito. Napansin ng mga madre ang awkward na sitwasyon kaya't sinabi nilang huwag siyang mag-alala at i-enjoy lang ang pananatili niya sa simbahan. Habang lahat ay abala sa pagkain, nananatiling tahimik si Tito, patuloy na iniisip ang kanyang matalik na kaibigan na si Mikesh. Samantala, sa Barsburg Empire, tinanong ni Master Miroko kung natukoy na ang lokasyon ni Tito.
Iniulat ng mga sundalo na nasa 7th District siya at may mga ebidensyang nag-crash ang ski ship doon. Nagtanong si Miroko kay Ayanami kung bakit tumakas si Tito. Ang mga tauhan ni Ayanami ay sumagot na si Tito ay nagkaroon lang ng homesickness at babalik din siya kapag na-miss niya ang academy. Pero tinuligsa ng iba sa pulong si Ayanami, sinasabing ginamit niya ang dahas laban kay Tito nang walang pahintulot ng mga elders. Si Tito ay itinuturing na mahalagang kandidato para sa Eye of Michael, kaya sinisi si Ayanami at pinapanagot sa kanyang ginawa. Nang tanungin ni Ayanami si Miroko kung bakit kinuha niya sa kanyang proteksyon si Tito, ipinaliwanag niya na ang slave emblem sa katawan ni Tito ang nagtatakda na wala siyang ibang mapupuntahan para sa proteksyon. Ayon kay Miroko, babalik din si Tito dahil sa kawalan ng mapagpipilian. Balik sa 7th District, abala si Tito sa mga gawain sa simbahan, tumutulong sa mga madre na labis ang paghanga sa kanya. Ngunit paminsan-minsan, nakakakuha siya ng flashbacks mula sa academy kung saan madalas siyang binubuli dahil siya'y isang slave. Isang araw, may isang bully na lumapit sa kanya at inutusan siyang dilaan ang dumi ng ibon mula sa sapatos nito. Bago pa makareact si Tito, sinapak na ni Mikage ang bully at sinabing, "Ikaw mismo ang maglinis niyan, gaya ng turo sa'yo ng nanay mo." Dahil sa insidenteng iyon, silang dalawa ay parehas na ikinulong. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila, palaging magkasama, parang hindi mapaghihiwalay. Ngayon, alam ni Tito na hindi siya maaaring manatili ng tahimik sa simbahan habang pinahihirapan si Mikage sa ilalim ng pamamahala ni Ayanami. Desidido siyang umalis sa simbahan, habang nagpaplano si Tito, biglang lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. Sinabi nito na may asawa siyang nakalibing sa sementeryo ng simbahan. Naisip niyang malungkot ang asawa niya, kaya hindi niya magawang iwan ang simbahan. Idinagdag niya na wala na rin siyang tahanang mauuwian, tulad ni Tito. Sinabi pa ng matanda na mukhang pareho sila ng pinagdaraanan, at tinanong kung ano ang bumabagabag kay Tito. Ipinaliwanag ni Tito na pira-piraso lamang ang natatandaan niya mula sa kanyang nakaraan at hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kaibigan gaya ng ipinangako niya. Sinabi ng matanda na kung nais niyang palayain ang sarili mula sa kanyang pagsisisi, pumunta siya sa isang lugar bago mag-alas 12. Pagkatapos, iniwan ni Tito ang pilak na bulaklak sa kanyang kama at naghanda upang umalis. Pero muling hinaranggan ni Frau ang daan niya. Tinanong siya ni Frau kung ano ang magagawa ng isang mahina tulad niya kung babalik siya sa imperyo. Sa galit, inatake ni Tito si Frau gamit ang kanyang Zyphone. Dahil dito, napagtanto ni Castor na si Tito ay may kakayahang gumamit ng Zyphone. Ipinaliwanag niya na ang Zyphone ay ang natatanging kakayahang baguhin ang mga biyaya ng buhay na ibinigay ng Diyos sa iba't ibang anyo. Karaniwan, ang kapangyarihang ito ay naia-activate ng emosyon at dumadaloy mula sa kamay ng gumagamit. Nagpatuloy ang laban ni Tito at Frau, at ngayon, parehong nasa ere ang dalawa, nag-aaway na parang cats and dogs. Ang kanilang sagupaan ay mukhang wala pang katapusan. Patuloy na inaatake ni Tito si Frau nang walang tigil, ngunit nananatili si Frau sa defensive mode, tila naglalaro lang. Pinapanood ni Castor at Labrador ang laban, napapansin na bagamat parang nilalaro lang ni Frau si Tito, sapat ang lakas ng huli upang magpatuloy sa laban. Patuloy na inaasar ni Frau si Tito habang paulit-ulit na pinakakawalan ni Tito ang kanyang Zyphone laban sa kanya. Pero wala ni isa sa mga atake ni Tito ang tumatama kay Frau. Sinabi ni Frau sa kanya, "Huwag kang umasta na parang bata. Kung gusto mong bumalik at talunin ako, mas maging makapangyarihan ka muna." Ang pangungutya ni Frau ay lalong nagpagalit kay Tito. Sa sobrang galit, inactivate niya ang maximum power ng kanyang Zyphone at malakas na inatake si Frau. Ngunit nang hamupa ang alikabok, napagtanto ni Tito na ni kaunting gasgas ay wala kay Frau, at siya pa ang nakatayo sa likuran niya. Sinabi ni Frau, "Kailangan mo ng higit pa sa Zyphone para talunin ako," bago niya binigyan si Tito ng malakas na suntok sa tiyan, dahilan para mawalan siya ng malay at bumagsak. Sinabihan ni Castor si Frau na masyado siyang naging marahas sa bata, pero sinabi ni Frau na sa ngayon, hindi na muna susubok ang tumakas si Tito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Tito mula sa isang bangungot tungkol kay Mikage, na pinahihirapan ni Ayanami. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki na dapat niyang puntahan ang isang lugar bago maghating gabi. Agad niyang tinakbo ang lugar upang makipagkita sa matanda at sundan ito upang iligtas si Mikage. Dinala siya ng matanda sa isang tahimik na pasilyo at tinanong kung nahihirapan ba siyang maalala ang kanyang nakaraan at kung talagang nais niyang iligtas ang kaibigan niya.
Ipinakita ng matanda ang isang larawan ni Tito kasama ang kanyang ama noong bata pa siya. Sinabihan siya ng matanda na mag-isip ng mabuti at alalahanin ang kanyang nakaraan. Biglang nagbalik sa alaala ni Tito ang mga panahon noong bata pa siya. Naalala niya ang pagdating ni Ayanami sa kanyang kaharian, kung saan noalay siya sa kanyang ama. Dahil dito, napilitan siyang mabuhay sa kalungkutan at pag-iisa hanggang sa nakilala niya si Mikage. Si Mikage ang tumawag sa kanya bilang tunay na kaibigan, nangakong hindi siya iiwan, at tinulungan siyang makatakas. Pagkatapos, sinabi ng matanda kay Tito na kung nais niyang matupad ang kanyang hiling, kailangan niyang isuko ang kanyang kaluluwa. Sinimulan ng matanda ang hypnotism, pinipilit si Tito na ipikit ang kanyang mga mata at ialay ang kanyang kaluluwa. Ngunit nang malapit nang mahulog si Tito sa bitag ng matanda, dumating sina Frau at ang kanyang mga kaibigan. Sigaw nila kay Tito, "Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ng taong ito ang puso mo." Hinarap nila ang matanda at sinabing tigilan na nito ang ginagawa kay Tito. "Iwanan mo siya," utos nila sa matanda habang ipinapakita ang kanilang determinasyon na protektahan si Tito mula sa anuman. Sinabi ng matanda na si Tito mismo ang lumapit sa kanya para sa kaligtasan. Tumawa si Frau at tinanong kung ang kaligtasan niya ay may basbas ng Diyos. Sagot ng matanda, ibibigay niya si Tito sa kanyang Panginoon upang mapasaya ito. Pero ayaw nang marinig ni Frau ang mga kalokohan ng matanda, kaya kinuha niya ang kanyang sikol at sinabing, "Kakatayin kita dito't ngayon." Nagsimula ang isang matindi at brutal na laban sa pagitan ni Frau at ng masamang matanda. Tinangkang tumulong ni Tito gamit ang kanyang Zyphone, pero sinabihan siya ni Frau na huwag makialam dahil hindi gagana ang Zyphone laban sa matanda. Nang ma-corner ang matanda, bigla itong tumakbo upang tumakas, ngunit hinagisan siya ni Labrador ng pilak na rosas, na naglock ng kanyang daanan. Kasabay nito, sina Castor at Labrador ay muling natrap ang matanda. Sabi ni Castor, "Masakit sa akin ang magtaas ng kamay laban sa isang matanda, pero kailangan kong ibalik ang kaluluwa ni Tito sa kanya." Nang marinig ito, sumigaw si Tito sa takot habang ikinarga siya ni Frau gamit ang kanyang sikol at itinapon siya sa kandangga ni Labrador. Matapos nito, si Frau ang humarap sa matanda, pinalabas ng matanda ang kanyang mga skull-shaped monsters, ngunit mabilis na na-overpower sila ni Frau. Tumalon ng matanda at umupo sa fountain, idineklara na kukunin niya ang kaluluwa ni Tito. Ngunit malakas ang sagot ni Frau, "Hindi kita hahayaang makatakas." Kinuha ni Frau ang kanyang silver threads, ginapos ang mga pakpak ng matanda, at tumalon ng mataas sa kalangitan. Sa isang malupit na pag-atake gamit ang kanyang napakagandang sikol, pinutol niya ang mga pakpak ng matanda. Bumagsak ang mga buto ng matanda na may malakas na ingay, at sa wakas, bumalik si Tito sa kanyang ulirat. Naguguluhan, tinanong ni Tito kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Castor na ang matandang iyon ay nawalan ng kaluluwa dahil sa Core, isang tagapaglingkod na nangaakit sa mga tao sa kadiliman. Buti na lang, naging matagumpay sila sa pagbawi ng kanyang kaluluwa. Nagising ang matanda, at sinabi ni Castor na pumasok siya sa loob ng simbahan upang hindi siya magkasakit. Binuhat ni Labrador at Castor ang matanda upang dalhin siya sa simbahan para makapagpahinga sa gabing iyon. Samantala, muling binuhat ni Frau si Tito at kinaladkad siya papasok sa simbahan. Nagprotesta si Tito, sumigaw na, "Tigilan mo na ang pagdadala sa akin na parang sako ng bigas." Ngunit sinabihan siya ni Frau na, "Tumigil ka dyan at huwag nang magreklamo." Itinapon ni Frau si Tito sa kama at sinabing umupo ng maayos upang maalis niya ang core mark mula sa kanyang dibdib. Itinaas ni Frau ang kanyang kamay, hinugot ang kakaibang sumpa mula sa katawan ni Tito, at sinabihang magpahinga. Kinabukasan, nagising si Tito at naglakad-lakad sa paligid ng simbahan. Bilang isang estudyante ng military academy, halos wala siyang alam tungkol sa mundo sa labas. Nang lumabas siya ng simbahan, nakita niya ang maliwanag at mapayapang kapaligiran, kung saan abala ang mga madre sa paglalaba sa may batis. Napansin ng mga madre si Tito na tila malalim ang iniisip, kaya binati nila siya ng "Magandang umaga." At sinabing inaayos nila ang kanyang mga lumang damit. Lumapit si Sister Rosalie at ipinakita ang kanyang pantalon, sinabing siya na ang maglalaba nito. Ngunit mabilis na inagaw ni Tito ang kanyang underwear at sinabing siya na ang maglalaba nito. Biglang dumating si Frau, binatukan si Tito, at tinukso siya, "Halos hindi kita napansin." "Napakaliit mo talaga," galit na tinanong ni Tito si Frau kung ano ang kailangan ng "stupid bishop" mula sa kanya. Sinabi ni Frau na hindi niya papayag ang umalis si Tito hanggat hindi siya ganap na malusog upang alagaan ang sarili.
Nagpasalamat si Tito sa pagligtas ng kanyang buhay, ngunit upang pagaanin ang mood, biglang kinuha ni Frau ang panty ni Tito at itinaas ito sa hangin. Sumigaw si Tito sa kahihiyan habang tumalon sa tubig upang habulin ang kanyang underwear. Nagpigil ng tawa ang mga madre habang pinapanood ang kanilang nakakatuwang tagpo. Habang nasa tubig, biglang lumitaw ang isang water elf at nagsimulang haplasin si Tito, dahilan para tumalon siya palabas ng tubig sa takot. Ipinakilala ni Castor ang elf bilang si Rosette, ang organista ng simbahan. Gustong-gusto ni Rosette si Tito at niyakap ulit siya, na ikinahiyang muli ni Tito. Tinuro ni Castor kay Tito ang matandang lalaki mula kagabi, na ngayon ay masaya na kasama ang kanyang pamilya habang pinagsisilbihan siya ng mga madre. Nang tanungin ni Tito kung ano ang core, ipinaliwanag ni Castor, kapag ang Chief of Heaven ay nagbigay ng buhay sa mga tao, binibigyan din sila ng 3 hiling na maaaring tuparin sa kanilang buhay. Kapag natupad ang 3 pangarap, bumabalik ang kaluluwa nila sa langit. Ngunit ang core ay sinusubukang sirain ang mga pangarap ng tao at inilulubog sila sa kadiliman sa pamamagitan ng pag-agaw ng kanilang kaluluwa. Dahil dito, trabaho ng simbahan na protektahan ang mga tao mula sa core. Sinabihan ni Castor si Tito na panatilihing lihim ang lahat ng nangyari sa kanila. Bago umalis, tinanong niya si Tito kung ano ang kanyang pangarap. Biglang napalalim ang iniisip ni Tito, naalala si Mikeage. Noon, akala niya wala siyang pangarap kundi sundin lamang ang landas ng military academy. Pero ngayon, alam niya, ang pangarap niya ay hindi kailanman iwanan si Mikeage, ang kaibigang laging nagpoprotekta sa kanya. Samantala, si Mikeage, na nakakulong pa rin, ay iniisip ang masasayang araw nila ni Tito. Isang araw, habang papunta sila sa pangingisda, tinukso ni Shiro si Mikeage dahil kaibigan niya si Tito, isang slave. Hindi ito matanggap ni Tito kaya sinimulan niyang bugbugin si Shiro, pero pinigilan siya ni Mikeage. Laging nagpapasalamat si Mikeage kay Tito dahil palagi siyang ipinagtatanggol nito. Habang nasa kulungan, biglang dumalaw si Ayanami kay Mikeage at sinabing dumating ang kanyang nakababatang kapatid upang bisitahin siya. Pero hindi ito simpleng pagbisita, ginamit ni Ayanami ang kapatid ni Mikeage bilang panakot. Pipiliin mo pa rin ba si Tito kaysa sa kapatid mo? Tanong ni Ayanami, pero matatag ang sagot ni Mikeage, naiintindihan ng pamilya ko ang layunin ko. Alam nila na hindi ko kailanman pagtataksilan ng isang kaibigan. Samantala, sa simbahan, pinapanood ng 3 bishop si Tito mula sa malayo. Naiinis si Frau, sinasabing, napaka-dramatic ng batang yan. Sa edad niya, dapat nagbabasa siya ng porn, sumagot si Labrador, sinabing dapat bigyan si Tito ng espasyo dahil kailangan niya ng oras para makapag-isip. Biglang lumitaw si Rosette mula sa tubig at inutusan si Tito na pumunta sa chapel. Sumunod si Tito, at habang naglalakad, narinig niya ang mga dasal ng mga madre at bishops. Sa mga sandaling ito, biglang naalala ni Tito ang sinabi ng kanyang ama noong ibinigay nito sa kanya ang Eye of Michael, balang araw, mamanahin mo ang legacy ng Rags. Pangalagaan mo ang kaharian, at huwag hayaang maaga ito ng Imperial Army. Paglabas niya ng chapel, bitbit ang pilak na rosas, napagtanto ni Tito na kung siya ang tagapagmana ng Rags Kingdom, siya ay magiging kaaway ng Barsburg Empire. Hindi kailanman hahayaang mabuhay ng Imperial Army ang isang miyembro ng royal family tulad niya. Nagtataka si Tito kung alam na ba ng simbahan ang tungkol sa kanyang pagkatao kaya't pinoprotektahan siya. Habang pinapanood siya mula sa malayo, nagkomento si Frau, napakahirap kasama ng isang malungkot na Tito. Napansin naman ni Castor na malaki ang malasakit ni Frau sa bata. Sinabi ni Labrador, habang tinitingnan ng mga bulaklak, Steel Aster. Ipinaliwanag niya na nangangahulugan ito na may paparating na napakadelikadong tao para kay Tito. Pagkatapos ng ilang sandali, habang naglalakad si Tito, biglang niyakap siya ng isang lalaki na nakasuot ng kapa. Nagulat si Tito nang mapagtantong si Mikeage ang yamakap sa kanya. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Tito, kaya't tinanong niya kung talagang si Mikeage iyon. Hinawakan siya ni Mikeage sa balikat at sinabing, "Ako ito, Tito. Ako ang iyong matalik na kaibigan." Sa kabilang banda, pinapanood ng 3 bishops ang eksena mula sa malayo. Tinanong ni Frau si Labrador, si Mikeage ba ang delikadong taong sisira sa mundo ni Tito? Ngunit nanatiling tahimik si Labrador, dinala nila si Mikeage sa loob ng simbahan, at sinabi niya na tumakas siya mula sa Imperial Army para hanapin si Tito. Sinabi pa ni Mikeage, "Hindi lang kami magkaibigan, magkapatid kami habang buhay." Nang tanungin ni Frau kung paano niya nagawang makarating sa 7th District nang walang gaanong kahirapan, sagot ni Mikeage na hindi naman iyon malaking problema.
Napansin ni Castor na nag-aalala si Tito para kay Mykage, kaya siniguro niya na pwede itong manatili sa simbahan hanggat gusto niya. Pero nag-alala si Tito, iniisip kung tama bang ilagay sa panganib ang lahat dahil sa kanya. Nakita ni Frau na masyado na namang iniisip ni Tito ang lahat, kaya't binasag niya ang seryosong mood, sigurado akong iiyak ka na naman parang bata matapos makita ang kaibigan mo. Sinabi pa ni Frau, huwag kang mag-alala, ako na ang magpapagaling sa kaibigan mo, at pagkatapos nito, makakaalis na kayo ng magkasama. Pagkatapos, iniabot ni Frau kay Mykage ang isang magazine na puno ng nudes, na ikinatuwa ni Mykage na parang nabigyan siya ng bagong buhay. Sumigaw si Tito sa galit, pervert ka talaga, iniwan ng 3 bishop sina Tito at Mykage upang makapag-usap ng masinsinan. Habang naglalakad palayo, tinanong ni Frau ang dalawa, sigurado ba kayo na siya talaga si Mykage? Parang napakadali naman ng pagkakawala niya sa Imperial Army. Dagdag pa niya, nakakapagtaka rin kung paano niya agad natagpuan si Tito. Sinagot ni Castor na ang mga hula ni Labrador ay hindi kailanman nagkakamali at siguradong may masamang mangyayari. Dumating ang Archbishop at sinabihan si Frau na itigil ang kanyang kalokohan at maghanda para sa annual baptismal ceremony. Nagbabanta pa siya, kung mapahiya mo ang simbahan, siguradong yari ka. Sa gabi, dinala ni Tito si Mykage sa isang hardin kung saan maaari silang mag-usap ng tahimik. Habang pinapakita ni Tito ang paligid, sinabi ni Mykage na masaya siyang makita na maayos ang kaibigan niya. Tinanong ni Tito kung paano niya natagpuan si Mykage, at sagot nito, ang pagbagsak mo dito ang nagpadali para mahanap kita. Nag-alala si Tito at tinanong kung nahirapan ba si Mykage. Sagot ni Mykage, hindi naman ganoon kahirap, ininteroga lang ako ni Ayanami, pero pinakawalan din niya ako pagkatapos. Pinuri ni Mykage si Tito, sinasabing magaling siyang tumakbo sa lugar na ito kung saan mababait ang mga tao. Biglang naging defensive si Tito at sinabing, dapat umiwas ka kay Frau. Napaka-weird niya, at hindi ko alam kung paano siya naging bishop. Tumawa si Mykage, sinabing, parang kuya si Frau para sa akin. At sa tingin ko, bagay kayong dalawa, habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang maputlang batang lalaki mula sa mga palumpong at tinanong kung gusto nila ang mga bulaklak. Tumingin silang dalawa ng may paghihinala, biglang bamuka ang mga pakpak ng bata, at nakita ni Tito ang kortato sa kanyang dibdib. Agad na tumayo si Tito sa harap ni Mykage at sinabing tumakbo na siya. Gamit ang kanyang Zyphone, inatake ni Tito ang bata, pero mahusay din ang bata sa paggamit ng Zyphone at binalikan siya ng atake. Sinabi ni Mykage na hindi niya iiwan si Tito, pero siniguro ni Tito na hindi niya papayagan na malagay sa panganib ang kanyang kaibigan. Pinrotektahan niya si Mykage habang sabay na inaatake ang batang lalaki. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nila. Nahirapan si Tito sa pakikipaglaban, kaya inakyat niya ang mga pader ng kastilyo upang habulin ang bata gamit ang kanyang Zyphone. Tumalon siya at sunod-sunod na umatake gamit ang Zyphone, ngunit biglang naglaho ang bata sa likod ng mga tore ng simbahan. Hindi nagtagal, nakita ni Tito na nabasag ang mga pakpak ng batang lalaki sa ere, at hawak siya ni Frau na wala ng malay. Kinagabihan, nahihirapan si Mykage na makatulog, kaya tinanong siya ni Tito kung iyon ba ay dahil sinabi niya na siya ang tagapagmana ng Rags Kingdom. Tumawa si Mykage at sinabing naniniwala siya kay Tito, sabay biro na kahit noong nasa academy pa sila, halata na ang aura of royalty sa kanya. Tinanong ni Mykage kung gusto ni Tito marinig ang kanyang kwento. Nang sinabi ni Tito na gusto niyang malaman ang lahat, nagsimula si Mykage, nang matapos ang gyera sa Rags, 5 taong gulang pa lang ako. Nagtanong ako sa ama ko kung bakit siya masaya, at sagot niya, dahil napatay nila ang maraming kalaban at natalo ang Rags Kingdom. Bilang bata, naisip ni Mykage kung paano nga ba magiging masaya ang isang tao matapos pumatay ng napakaraming tao. Ngayon, alam na niya na ang ama at mga kababayan ni Tito ay napatay sa gyera. Sinabi pa ni Mykage, natutuwa ako na naranasan mo ang pagmamahal ng magulang noong bata ka, at masaya akong hindi ka ipinanganak na mag-isa sa mundong ito. Sumagot si Tito, masaya rin akong nakilala kita, susubukan kong alamin ang tungkol sa Rags Kingdom at hanapin ang mga sagot sa mga tanong ko. Lumapit si Mykage at sinabi kay Tito na dapat niyang tandaan ang 2 bagay, una, huwag makialam sa Imperial Army, at pangalawa, ang paghihiganti ay hindi kailanman sagot. Kapag nagdulot ka ng kamatayan at pagkawasak, ikaw rin ang masasaktan. Sundan mo ang landas ng liwanag, at palagi akong nasa tabi mo. Tumingin si Tito sa kaibigan niya nang may pag-aalala, tinanong, bakit parang nagsasalita ka na parang nagpapalem? Ngunit binaliwala ito ni Mykage at sinabing, walang makakapaghiwalay sa atin.
Kinabukasan, ipinagdiwang ang Thanksgiving Day sa simbahan. Dinala ng mga madre sina Mike at Tito upang maglibot sa mga tindahan sa lungsod. Si Labrador ay nagbebenta ng mga halamang gamot, habang sina Castor at Frau ay nagbebenta ng mga manika at meatballs. Sinabi ni Mike kay Tito na nag-e-enjoy siya sa pananatili doon, pero kailangan niyang bumalik sa Imperial Army at iulat lamang na wala siya sa lugar na iyon para maging maayos ang lahat. Nagsimula ang baptism ceremony, at nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng Archbishop. Hinarang ni Tito si Frau, na patakbong papunta sa chapel, at sinabi sa kanya na alagaan ng kaibigan niyang si Mike kapag umalis na ito. Sinagot ni Frau, si Mike ang klase ng tao na hinahanap ang sarili niyang landas. Kaya huwag kang mag-alala. Samantala, nakita ni Mike ang isang karwahe na bumangga sa pader ng simbahan. Agad siyang tumakbo upang tingnan ito at nakita ang isang green-haired girl na may core mark. Binuhat niya ang bata sa kanyang likod at dinala papunta sa chapel upang matulungan, ngunit biglang lumabas ang mga core wings ng bata at sinunggaban siya. Pumiglas si Mike at tumakbo, ngunit patuloy siyang sinundan ng bata habang lumilipad sa ere. Sa gitna ng gulo, nagsimulang magpanik ang mga tao sa simbahan. Dinala ni Mike ang core girl sa isang madilim na lugar sa simbahan, ngunit nagulat siya nang mapansin ang pagkakahawig ng bata sa kanyang nakababatang kapatid. Lalong nahirapan si Mike nang mapagtanto ito, biglang pinalabas ng bata ang kanyang mga demons at sinabing, "Huwag mo akong iwan." Bigla siyang inatake nito, ngunit dumating si Tito upang sagipin ang kaibigan niya. Sinubukan ng mga non-dolls ni Castor na tulungan ang dalawa, ngunit winasak ng core girl ang mga ito gamit ang kanyang core wings. Sinigawan ng bata ang dalawa, sinasabing palaging nag-iisa ang pakiramdam niya. "Lagi lang akong nag-iisa, ang nanay at tatay ko, palaging si kuya ang iniintindi dahil siya ang tagapagmana ng pamilya." Humawak siya kay Mike at sinabing, "Hindi ko papayag ang iwanan mo ako, kuya." Inatake ni core girl si Tito gamit ang kanyang mga ekstrang pakpak, sabay sigaw na, "Hindi ko hahayaang agawin mo ang kuya ko." Lumabas ang katotohanan, ang core ay ipinadala ni Ayanami upang hulihin si Tito. Ngunit nang subukan niyang patayin si Mike, biglang nagising ang Eye of Michael ni Tito. Isang kakaibang enerhiya ang kumalat sa paligid, pinupuno ng kapangyarihan ang lugar. Dumating si Frau upang iligtas sila, at sa isang malakas na pag-atake, sinira niya ang mga pakpak ng core girl sa isang bagsak lamang. Napaisip si Ayanami tungkol sa tunay na pagkatao ni Frau dahil sa ipinakita niyang lakas. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Tito at nakita si Ayanami kasama ang isang batang babae sa kanyang kandanggan. Samantala, sinabi ni Labrador kina Castor at Frau na hindi si Mike ang sisira sa mundo ni Tito, ngunit ang kanyang pagdating ang nagpasimula ng mga mapaminsalang puwersa. Kinabukasan, pumunta si Mike sa bazaar at nagdesisyon na umalis sa lugar upang protektahan ang kanyang pamilya, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Habang naglalakad, natagpuan siya ni Tito at inanyayahan siya sa parada. Nagpa siya si Mike na gumawa ng isang huling magandang alaala kasama ang kaibigan. Dumating ang oras ng misa, at nagtipon ang mga tao upang panoorin ang parada na puno ng magagandang pagtatanghal. Sa gitna nito, itinuro ni Mike kay Tito ang isang malungkot na batang nakatayo sa ilalim ng puno. Nang subukan nilang lapitan ang bata, bigla itong tumakbo. Narinig nilang may sumisigaw, at nang tingnan nila ang direksyon ng sigaw, nakita nila ang isang lalaki na hinahabol ang parehong bata. Gumamit si Castor ng isang taktika at napasubsob ang matabang lalaki sa kalye. Nang tanungin siya ni Castor kung anong nangyari, sinabi nitong ninakaw ng bata ang kanyang tinapay. Kalma siyang sinagot ni Castor, "Ngayong huling araw ng pagpapala ng Diyos para sa mga bata, patawarin mo na siya." Samantala, natagpuan ni na Mike at Tito ang batang nagtatago sa likod ng isang tolda. Binigyan nila siya ng tinapay at inanyayahan na manood ng pagtatanghal ng mga madre. Doon nalaman nila na ang pangalan ng bata ay Tajio. Sinabi nito na namatay ang kanyang ina at nagpunta ang kanyang ama upang maghanap ng trabaho. Nilamutak ni Mike ang buhok ng bata at sinabing itigil na ang pagnanakaw dahil aalagaan siya ng simbahan. Pagkatapos uminom ng tubig, bumalik si Tajio upang panoorin ang pagtatanghal ng mga madre. Sa entablado, isang madre ang nagkunwaring umaatake kay Sister Rosalie bilang bahagi ng palabas. Ngunit hindi naintindihan ni Tajio ang eksena at tumalon siya upang iligtas si Rosalie mula sa mga madre. Nagdulot ito ng ingay, kaya't mabilis na tumakbo sina Mike at Tito upang makita ang nangyayari. Agad nilang kinuha si Tajio at sinabing dadalhin nila ang hindi kilalang pasaway sa isang sulok. Sa isang tahimik na lugar,
Tinanong ni Mikage si Tajio kung hindi pa ba siya nakapanood ng isang pagtatanghal dati. Bago pa siya makasagot, biglang tinawag ng isang lalaki ang pangalan niya. Tumakbo si Tajio papunta sa lalaki, at nagyakap ang dalawa. Napagtanto ni na Mikage at Tito na ang lalaki ay ang ama ni Tajio. Habang pinapasalamatan ng lalaki si Tito at nakipagkamay sa kanya, bigla niyang naramdaman ang malamig na sensasyon na gumagapang sa kanyang katawan. Nang umalis na ang lalaki kasama si Tajio, sinabi ni Tito kay Mikage na napakalamig ng kamay ng lalaki. Agad siyang tumakbo para sundan ito, hindi nagtagal, nakita niya ang lalaki na hinayla si Tajio papunta sa isang dark arena. Malakas niyang idineklara, kukunin ko ang kaluluwa mo. Nang makita si Tito, nagsisigaw si Tajio ng tulong. Sinabihan ni Tito si Tajio na tumakbo, kinagat ni Tajio ang kamay ng lalaki at nakatakas, ngunit agad na pinalabas ng lalaki ang kanyang makapangyarihang core wings at inatake si Tajio. Agad na pinrotektahan ni Tito si Tajio mula sa malakas na atake. Biglang nagningning ang kamay ni Tito, muling gumising ang Eye of Michael, at hindi na makapag-atake ang core sa kanya. Bago pa maunawaan ni Tito ang nangyayari, dumating si Frau at winasak ang mga pakpak ng core. Bumalik ang core sa kanyang tunay na anyo, pagkatapos ng insidente, nagpaalam ang mag-ama, at masaya si Mikage na nakabuo ng kamanghamanghang alaala kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nangako siya sa sarili, hinding-hindi ko pagtataksilan si Tito, kahit para sa pamilya ko. Habang nagkukwento si Frau sa dalawang bishops, sinabi niyang naramdaman niya na may nanunood sa kanya habang tinutulungan niya si Tito. Nagpadala iyon ng kilabot sa buong katawan ko, sabi niya. Pagkatapos ng gulo, nagkukulitan sina Tito at Mikage tungkol sa mga babae habang naglalakad sa hardin, hindi nila alam na pinapanood sila ng tatlong bishops mula sa malayo. Biglang hinawakan ni Mikage ang kamay ni Tito, at napansin ni Tito na malamig ang kamay nito. Nabigla siya at hinayla ang braso niya palayo, nang hawakan ulit ni Tito ang kamay ni Mikage, naramdaman niyang may kakaiba. Nginitian siya ni Mikage, sinabing pagod lang siya, at agad na lumayo papunta sa balkonahe. Pinanood ng tatlong bishops ang eksenang iyon at napansin nilang may mali. Sinabi ni Labrador, kalahati lang ng kaluluwa ni Mikage ang nasa katawan niya, habang ang kalahati ay wala sa kung saan. Tinanong ni Castor kung maaari ba nilang iligtas si Mikage, ngunit inamin ni Labrador na hindi siya sigurado dahil hindi nila alam kung nasaan ang nawawalang kalahati ng kaluluwa nito. Samantala, tumakbo si Mikage papunta sa hardin, hawak ang ulo niya dahil sa matinding sakit. Napagtanto niyang hindi na niya kayang pigilan ang nangyayari. Unti-unti nang kinokontrol ni Ayanami ang kanyang katawan. Biglang dumating si Tito, tumatakbo, at tinanong kung maayos lang siya. Sinigawan siya ni Mikage na lumayo, ngunit tumanggi si Tito na iwanan siya. Nagmamakaawa si Mikage, patayin mo na ako, Tito, hindi ko kayang saktan ka. Natarantang tinanong ni Tito kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Mikage na ito ang ginawa ni Ayanami sa kanya. Kinuha niya ang kalahati ng kaluluwa ko at pinapili ako, ikaw o ang pamilya ko. Biglang nagsimulang magbago si Mikage, may kakaibang lakas na umaagaw sa kanyang pagkatao. Ngunit bago siya tuluyang makontrol ni Ayanami, tiningnan niya si Tito at sinabi, mahal kita, Tito. Ginamit ni Mikage, na nasa ilalim ng kontrol ng core, ang kanyang Zyphone upang atakehin si Tito. Ngunit isang manika ni Castor ang sumalo ng atake, biglang napansin ni Castor na nawalan siya ng kontrol sa kanyang manika sa West Tower, kaya't nagmadali si Frau na lisanin ang misa upang sagipin si Tito. Habang tumatakas si Tito mula sa kanyang kaibigang si Mikage, nauwi siya sa isang nakasarang silid kasama ang possessed na Mikage. Inatake siya ni Mikage gamit ang kanyang Zyphone, ngunit patuloy itong iniwasan ni Tito. Biglang nagbago ang anyo ni Mikage, lumabas ang kanyang core wings, nagdilim ang kapaligiran, at sinunggaban niya si Tito, sinlampsak ang ulo nito sa lupa. Wala nang puwang para sa negosasyon, sabi niya, habang tinatapakan si Tito na tila mawawasak na. Nahulog si Tito mula sa tore, ngunit agad siyang bumangon, puno ng determinasyon na iligtas ang kaibigan. Sinubukan niyang atakehin ang mga pakpak ni Mikage ngunit nabigo, kaya't sinamantala ito ni Mikage upang suntukin siya at padulesin sa lupa. Hinawakan ni Mikage ang leeg ni Tito at kinutya ito, paano ka magiging hari ng Rags kung ikaw mismo ay mahina? Umiiyak si Tito, nagmamakaawang bumalik ang kaibigan niya, ngunit sinabi ng core na hindi maibabalik ang kaluluwa ni Mikage kahit sirain ang kanyang pakpak. Sumigaw si Tito, hindi kita iiwan, Mikage, ngunit sinabi ng core na wala ng pag-asa dahil ipinagkanulo ni Tito ang Imperial Army. Nang tanungin ni Tito kung bakit hindi siya pinapatay, ibinunyag ng core na gusto siyang buhayin ni Chairman Miruko.
Biglang pinaganya ni Mikeage ang isang bitag sa leeg ni Tito, dahilan para mahulog siya mula sa tulay at bumagsak malapit sa isang misteryosong pader na puno ng mga nakulong na kaluluwa. Desperado, kumatok si Tito sa pader, nananawagan sa pagbabalik ni Mikeage. Biglang nabasag ang pader, at isang kaluluwa ang lumabas, dumaikit kay Tito. Sa simbahan, ipinaalam ni Labrador sa lahat na si Tito ay nagising na at ang kanyang kapangyarihan ay muling lumalabas. Sa parehong sandali, ang luha ni Mikeage ay tumulo sa Eye of Michael sa likod ni Tito, at isang kakaibang enerhiya ang nagising sa loob niya. Samantala, si Frau ay nag-transform sa kanyang anyong Grim Reaper at nalaman mula sa mga fairies na si Mikeage at Tito ay nasa Bridge of Trials. Tumalon si Tito sa ere, nagpakawala ng malakas na enerhiya kay Mikeage, hinihinging alisin nito ang bitag sa kanyang leeg. Pagod, bumagsak si Tito at nakiusap kay Mikeage na palayain siya. Ngunit sa halip, hinigpitan ni Mikeage ang gintong mga lubid sa kanyang leeg, halos hindi na makahinga si Tito. Nang papatayin na ni Mikeage si Tito, biglang dumating si Frau at tinanong, ikaw ba ang kumuha sa kaibigan ni Tito? Agad na kinilala ni Ayanami, na kontrolado ang katawan ni Mikeage, si Frau bilang si Sikhel, isa sa 7 ghosts na matagal na niyang nakalaban. Naaalala ni Tito ang sinabi ng isang madre tungkol kay Sikhel, ang Diyos na pumupuksa ng kasawian at lumalabas kapag kinakailangan. Nagmamakaawa si Tito kay Frau, gamitin mo ang iyong Sikhel para iligtas si Mikeage. Ngunit tumanggi si Frau, sinabi niya, kapag ginamit ko ang Sikhel, mapupuksa si Ayanami, pero mawawala rin ang kaluluwa ni Mikeage. Alam ni Ayanami na hindi niya matatalo si Sikhel sa katawan ni Mikeage, kaya umatras siya, nangakong babalik para kay Frau. Nang muling makuha ni Mikeage ang kontrol sa sarili, yamakap si Tito sa kanya, ngunit bigla siyang naglaho, tila usok sa hangin. Pagkatapos ng insidente, dinala ni Frau si Tito sa kanyang kwarto, kung saan ginugol niya ang mga araw sa pagluluksa para sa kaibigan. Naalala niya ang panahon kung kailan si Mikeage ang nagdala ng pagkain para sa kanya, isang mangkok ng lugaw, dahil palagi lang siyang umiinom ng gatas at kumakain ng bitamina. Ang oras na iyon ay puno ng pasasalamat, ngunit ngayon, ang tanging liwanag niya, si Mikeage, ay wala na. Ilang araw ang lumipas, kumatok ang mga madre, si Castor, at si Labrador sa pintuan ni Tito, pakiusap na kumain siya dahil baka magutom siya hanggang mamatay. Biglang dumating si Frau, may dalang tray ng pagkain at isang pink na hayop, at binuksan ang pinto. Nang tanungin ng mga madre kung ano ang hayop na iyon, sinabi ni Castor, ito ang bersyon ng simbahan ng animal-assisted therapy. Galit na galit si Tito kay Frau, sinisisi ito sa hindi pagliligtas kay Mikeage. Kasabay nito, sinisi rin niya ang sarili, iniisip na hindi niya nagawang protektahan ang kaibigan. Sinubukan ni Frau na kalmayin siya, hindi mo kasalanan, Tito. Kapag natupad na ng tao ang tatlong hiling nila, bumabalik sila sa Chief of Heaven. Ipinaliwanag ni Frau na ang ikatlong hiling ni Mikeage ay malamang ang protektahan ang mga mahal niya kahit pa isakripisyo ang sarili. Sa ganitong paraan, natupad na ang lahat ng kanyang hiling, at nakabalik siya sa langit ng may kapayapaan. Dagdag pa ni Frau, si Mikeage ay bumalik na para samahan ka muli. Tinuro niya ang pink na hayop at sinabi, ang kaluluwa ng hayop na ito ay may parehong kulay ng kaluluwa ni Mikeage. Sinabi rin ni Castor na ang hayop ay tila nagsasabing tumigil na si Tito sa pag-iyak dahil palagi silang magkasama. Unti-unting ngumiti si Tito, uminom ng tsaa, at nagsimulang kumain ng kanyang pagkain. Sa isip ni Frau, nagpasya siya na ang taong gumamit sa kaluluwa ni Mikeage ay magbabayad ng sariling buhay. Samantala, naalala ni Frau ang pagkilala ni Ayanami sa kanyang Sikhel at nagtaka kung may isang tao mula sa nakaraan niya ang muling nagising nang hindi nila nalalaman. Tinanong ni Castor si Tito kung bakit siya may suot na collar, at ipinaliwanag ni Tito na inilagay iyon ni Ayanami. Nag-alok si Frau na alisin ito, ngunit biglang lumitaw ang isang mata mula sa collar at kinagat ang kanyang daliri. Ipinaliwanag ni Labrador na ito ay isang oath collar, na nakikilala ang kanyang master sa pamamagitan ng dugo. Ngayon, kailangang manatiling magkasama sina Tito at Frau sa loob ng 48 oras, kung hindi ay sisibog ang collar. Tumingin silang dalawa sa isa't isa nang may pagkasuya, nagtatanong kung paano sila nauwi sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, pumunta sila sa sementeryo upang magbigay galang sa kaluluwa ni Mikeage. Muling nalungkot si Tito, at matapos mag-isip, nagpasya siya, papatayin ko si Ayanami. Samantala, sinabi ni Ayanami kay Chief Miroko na nilinlang siya ng simbahan sa pamamagitan ng pagtatago ng Eye of Michael sa imperyo nang hindi nalalaman ang tunay na pagkakakilanlan nito. Ngayon, nagpapakita na ito ng mga senyales ng paggising,
kaya't ang pagpatay kay Tito at paghihiwalay ng mata mula sa katawan niya ang pinakamainam na opsyon. Nagbabala si Miroko na pagsisisihan ni Ayanami ang pagpatay sa bata, ngunit matigas ang sagot nito, papatahin ko si Tito alang-alang sa imperyo. Kinabukasan, nagpasalamat si Tito kay Castor para sa lahat ng naibigay sa kanya. Sinabi niya na aalis na siya patungong Hoburg Fortress. Ngunit bago siya umalis, tinanong siya ni Castor kung nakita na ba niya ang Reaper na si Sikhel. Sagot ni Tito, si Frau ang Sikhel, ikinagulat ni Castor ang sagot at sinabi, pareho kayo ng amoy. Pagkatapos, ginamit niya ang mahika upang patulugin si Tito at sinubukang burahin ang kanyang alaala tungkol sa 7 ghosts. Gayunpaman, biglang hamarang si Frau at sinabi, kung gagawin mo iyon, mabubura rin ang alaala ni Mikej, ang natitirang mahalaga kay Tito. Ipinaliwanag ni Castor na ang Imperial Army ay naghahanap ng nawawalang Eye of Michael at nagtipon sila ng maraming bata bilang mga posibleng sisidlan. Isa si Tito sa kanila, pinaalala rin ni Castor na ang pagdating ni Tito sa simbahan ay nagdulot ng maraming problema, kaya't hindi na nila siya pwedeng pabayaan. Pinayuhan niya si Frau na lumayo kay Tito dahil kung malaman ng mga nasa itaas na hindi niya binura ang alaala ni Tito, maaalis siya sa posisyon bilang Sikhel at mawawalan ng kontrol kay Verloren. Sinabi rin ni Castor na kung matutunan ni Tito ang tunay na trabaho ng 7 ghosts, na hindi alisin ang core, kundi limitahan lamang ito, at malaman ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, maaaring mawala ang tiwala niya sa kanila. Sinabi ni Frau kay Castor na gawin na ang anumang gusto nito, saka siya lumakad palayo. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya at inilabas ang kanyang Sikhel, natuklasan na ang Eye of Michael sa kamay ni Tito ay muling nagising. Agad nitong inatake si Castor, ngunit sinubukan ni Frau na protektahan siya gamit ang kanyang sandata. Biglang nagbago ang anyo ng mata, kinuha nito ang anyo ni Tito at nagsalita, sa normal na sitwasyon, pinatay ko na kayong dalawa. Pero ang aking master, si Tito, ay ayaw iyon mangyari. Sinabi ng Ai na ang kanyang master ay isa sa pinakamagandang vessels na mayroon siya. Biglang naging aktibo ang Ai, nagdulot ng matinding pagyanig sa lupa sa ilalim ng mga paa ng mga bishop. Lumipad ang mga bato at bato sa paligid, ngunit unti-unting hamupa ang kaguluhan. Pagkatapos, sinabi ng Ai na alam na niya na ang mga bishop ay ang 7 ghosts na nagtatago bilang normal na mga tao. Tumakbo ito kay Castor at sinabing alisin ang collar upang ma-access nito ang buong lakas ni Tito. Tumugon si Castor na para mangyari iyon, kailangang ibigay siya sa slave buwa, at tiyak na hindi gugustuhin ni Tito iyon. Bumulong si Castor kay Frau na ang collar ay tumutugon lamang sa utos ng master nito. Agad na hypnotize ni Frau si Tito at pinatulog siya ulit. Ipinaliwanag ni Castor kay Tito na hinahanap ng Imperial Army ang Eye of Michael dahil nais nilang angkinin ang kapangyarihan nito. Sinabi niya na kung pinadala ng tadhana si Tito sa 7th Division, posibleng siya ay maging isang guardian angel. Ngunit kung totoo ang sinaunang propesya, siya ay maaaring maging isang madilim na puwersa na sisira sa mundo. Nagising muli si Tito, at gaya ng inaasahan, wala siyang maalala sa ginawa ng Ai na pag-atake sa dalawang bishop. Habang papalabas siya ng simbahan upang pangunahan ang 7th Division, nagpasalamat siya sa lahat ng nagprotekta sa kanya. Habang umaakyat siya sa hagdan, bumalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala nila ni Mikej. Ngunit biglang hinaranggan siya ni Frau at Castor. Sinabi nila na hindi siya nasa kondisyon upang iwan ang 7th District, dahil kung gagawin niya ito, madali siyang makukuha ng Imperial Army at dadalhin siya sa 1st Division. Sagot ni Tito, kailangan kong ipaghiganti ang pagkamatay ni Mikej. Tinignan siya ni Frau at tinanong, handa ka bang itapon ang buhay mo, kahit na isinakripisyo ni Mikej ang sarili niya para iligtas ka? Hinayla siya ni Frau pabalik sa simbahan, sa harap ng mga salitang iniwan ni Mikej para sa kanya. Doon natuklasan ni Tito ang huling mensahe ng kanyang kaibigan, nais ko na mabuhay ka ng mahaba at masaya. Ipinaliwanag ni Frau kay Tito, tinatakasan mo lamang ang emosyonal na kaguluhan na nararamdaman mo. Pero dapat mong harapin ang sakit, huwag kang sumuko. Hindi napigilan ni Tito ang kanyang mga luha, umiyak siya na parang bata habang binabasa ang mga makabagbag damdaming mensahe mula kay Mikej. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang tumira si Tito sa simbahan. Tumutulong siya sa mga madre sa paglilinis ng mga pasilyo, umaakyat ng mga tore kasama si Frau para tumulong sa mga gawain, at gumagawa ng pang-araw-araw na trabaho. Isang araw, tinanong ni Tito ang mga bishop, ano pa ang silbi ng mabuhay kung hindi ko mababayaran ang utang ko kay Mikej? Parang nasasayang lang ang oras ko dito, masaya namang sinabi ni Castor, may paraan para makaganti ka. Pero kailangan mong ipasa ang bishop exam, ipinaliwanag niya na kapag naipasa ni Tito ang exam,
Magkakaroon siya ng pass upang malayang makapaglakbay at tumira kahit saan ng libre. Magagawa rin niyang dumaan sa mga mahihigpit na military checkpoints ng Barsburg Empire. Dagdag pa niya, ang exam ay gaganapin sa loob ng 1 buwan kaya kailangang maghanda si Tito. Agad namang pumayag si Tito, at dinala siya ng mga bishop sa library. Ngunit laking gulat niya nang makita ang mga makakapal at malalaking libro na inihanda nila para sa kanya. Ipinaliwanag ni Frau na ang unang bahagi ng exam ay isang written test na may 100 tanong na sumasaklaw sa 77 volumes at 200 kabanata ng Biblia. Sinabi ni Castor na kailangang maisaulo ni Tito ang lahat ng ito sa loob ng 30 araw. Napansin ni Frau ang hirap ng hamon at tinanong, paano niya magagawa yan? Ako nga, inabot ng 3 taon bago ko natutunan lahat ng yan. Tumawa si Castor at sumagot, kasi tanga ka, kaya inabot ka ng 3 taon. Nang simulang basahin ni Tito ang mga Bible volumes, napansin niyang pamilyar ang mga ito sa kanya. Tinanong niya si Castor kung maaari siyang subukan ito. Sa simula ng pagsusulit, nagulat si Frau nang masagot ni Tito ang lahat ng tama, tila isang eksperto. Sinabi ni Tito na, parang lullaby lang ang mga salitang pumapasok sa isip ko. Ngunit inamin niya na marami pa siyang kailangang isaulo upang maipasa ang exam. Pagkatapos ng ilang oras, dinala ni Castor ang isang sandata kay Tito. Ipinaliwanag niya na ang ikalawang bahagi ng exam ay isang practical Xiphon test kung saan kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa Xiphon. Sinabi ni Castor na sa mundong ito, maraming bagay na hindi kayang protektahan sa pamamagitan lamang ng malasakit at panalangin. Kailangang armado ang mga bishop upang tulungan ang mga lost lambs na nawalan ng pangarap at naligaw ng landas. Kinuha ni Frau ang sandata mula kay Castor at ipinaliwanag kay Tito na ang ikalawang exam ay tungkol sa pagpatay sa core. Tinawag niya ang sandata na Baculus, isang espesyal na sandata na ginagamit ng mga bishop upang sirain ang core. Kailangang ma-channel ni Tito ang kanyang Xiphon sa Baculus upang makuha at sirain ang core. Kinuha ni Tito ang Baculus at sinabi, sa academy, natutunan ko kung paano mag-channel ng enerhiya sa mga sandata. Sinubukan niyang gamitin ang Baculus at pinaga niya ang kanyang Xiphon, ngunit hindi niya ito makontrol. Naiinis, tinanong niya, kaya ba ng isang bata tulad ko na maging isang bishop? Sinagot siya ni Frau, normal na proseso ang pagiging pari muna bago maging bishop. Pero para sa mga nakakagamit ng Xiphon sa murang edad, may espesyal na pagkakataon upang direktang maging bishop, na dalubhasa sa paglaban sa kadiliman. Idinagdag ni Castor na hindi tulad ng ibang bishop, papayagan si Tito na maglakbay sa buong mundo upang labanan ang mga minions ng darkness. Nagpasalamat si Tito at tinanong kung sino ang gumawa ng espesyal na sandata. Ipinaliwanag ng mga bishop na ito ay gawa ng isang master craftsman na taunang bumibisita sa simbahan. Nilagyan ni Frau ng badge si Tito at sinabing palagi siyang babantayan, kaya dapat siyang mag-behave ng maayos habang nasa ilalim ng pagsasanay. Makalipas ang ilang oras, tinanong ni Castor si Frau kung paano ang progreso ni Tito. Sagot ni Frau, 3 oras na siyang nagsasanay, pero parang walang masyadong nangyayari. Lumapit si Castor kay Tito at ipinakita ang isang manika kung saan nakulong ang mga core wings. Sinabi niya kay Tito na iyon ang kanyang magiging practice, hulihin ang manika gamit ang kanyang Xiphon. Agad na nagsimulang tumakbo ang manika sa paligid ni Tito. Nag-alala si Frau, kaya ba ng isang tulad niya ang manika? Sinagot siya ni Castor, nilagyan ko na ng selyo para limitahan ang kapangyarihan nito. Hayaan natin siyang mag-ensayo mag-isa, ngunit biglang napansin ng manika ang mga madre at nagsimulang gumawa ng kakaibang bagay sa harap nila. Pagkatapos, inatake nito ang mga madre, kaya't nagmadali si Tito na tumakbo papunta sa kanila. Gamit ang kanyang sandata, sinubukan niyang salakayin ang manika. Tumakbo ang mga madre palayo habang nanatiling nakatayo si Tito, naghihintay sa reaksyon ng manika. Biglang lumabas ang mga core wings mula sa katawan ng manika, at natulala si Tito sa takot. Tumakbo ang manika papunta kay Tito habang sumisigaw siya para sa tulong. Ngunit bago ito makalapit, biglang nalubog ito sa mga bulaklak, dumating si Labrador upang iligtas siya. Dinala ni Labrador si Tito para magpahinga at inalok siya ng flower tea. Ipinaliwanag niya na ang tsaa ay may matamis na lasa para sa mga nasasaktan. Biglang umiyak si Tito at sinabing gusto niyang maghiganti para kay Mikeage, pero sinabi ng kaibigan niya na huwag gawin iyon. Sinagot siya ni Labrador, pinatawad ka na ni Mikeage. Minahal ka niya, kaya't hindi ka niya ibinigay sa Imperial Army. Napagtanto ni Tito na si Mikeage ang tunay na kayamanang natanggap niya. Naisip niya kung paano mabuhay ng isang buhay na magpapasaya sa kanya.
Biglang nagningning muli ang Eye of Michael sa kanyang kamay. Kinagabihan, habang pauwi si Tito sa kanyang kwarto, tila nakita niya si Mikeage. Ngunit nang hawakan niya ang balikat ng isang golden-haired boy, nalaman niyang hindi ito si Mikeage kundi isang bata na nag-e-exam din para maging bishop. Tinukso ng Blondie si Tito, sinabing hindi niya alam na pinapayagan na pala ang mga bata na kumuha ng ganitong kahirap na exam. Tinawag ni Tito ang Blondie na Weasel, at tinanong kung kilala niya si Shri mula sa O family, dahil mukha itong kamukha ni Shri mula sa academy. Nagsimula silang magtalo at muntik nang magkasuntukan. Sinabi ng Blondie, galing ako sa Oak family, nandito ako para hanapin ang isang tao, saka ito umalis. Sinundan siya ni Tito at dumating sa isang grupo ng mga bishop na nagtipon upang panoorin si Archbishop Baston na kumukuha ng core mula sa isang batang babae gamit ang Xiphone. Pinanood ni Tito kung paano ginamo ni Baston ang core girl nang walang sakit o pinsala. Tinanong ni Tito si Castor kung paano nagawa iyon ni Baston. Ipinaliwanag ni Castor na si Archbishop Baston ay isang eksperto sa healing Xiphone. Ang Xiphone na ito ay hindi ginagamit para sa pag-atake, kundi para sa pagbibind at pagtanggal ng core nang walang sakit. Sinabi ni Castor, sa tamang talento at pagsisikap, magagawa mo rin ito balang araw. Simula ngayon, bibigyan ka namin ng espesyal na pagsasanay. Maya-maya, nakita muli ni Tito ang Blondie at tinanong ito kung sinusubukan ba nitong maging kaibigan niya. Sinigawan siya ni Tito, huwag kang mag-ilusyon, hindi mangyayari iyon. Kinagabihan, ibinigay ng mga madre ang kwarto ni Tito, at laking gulat niya nang malaman na ang kanyang kasama sa kwarto ay ang Blondie na nakilala niya kanina. Ipinakilala siya ng mga madre bilang si Hakiren Oak, mula sa 1st District. Pareho nilang agad na hiningi ang pagbabago ng kwarto, ngunit tumanggi ang mga madre, sinasabing dapat silang maging magkaibigan. Habang nag-aaral si Hakiren, patuloy na nagmumukmak si Tito tungkol sa pagiging magkasama nila sa kwarto. Maya-maya, inalok siya ni Hakiren na samahan ito, ngunit nagdadalawang isip si Tito dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ng tama ang Bacules. Sa tuwing sinusubukan niyang i-channel ang kanyang Xiphone dito, parang tinatanggihan siya ng sandata. Bigla niyang napansin ang dugo sa Bacules, at naisip niyang ito ang dugo ng mga naunang kandidato na nagsumikap upang maging bishop. Naglakad sila ni Hakiren patungo sa isang arena upang magsanay, ngunit pinahinto sila ng isang gwardya na sinabing kailangan muna nilang magparehistro sa gate register bago magsimula. Nang makapasok na sila, biglang nawala ng malay ang gwardya, kaya't binuhat nila ito papunta sa infirmary. Kumalat agad ang balita tungkol sa nangyari kay Guard Aldo, at sinabi ni Labrador kay Castor na ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Idinagdag pa niya na pati ang mga bulaklak ay tila natatakot. Samantala, nagmamadaling tumatakbo sina Hakiren at Tito papunta sa klase dahil nahuli na sila matapos dalhin si Aldo sa infirmary. Habang tumatakbo, sinabi ni Hakiren kay Tito, isa kang mabuting tao dahil tinulungan mo ang gwardya kanina. Nahihiyang sumagot si Tito, tigilan mo nga ako, para mo na rin akong ginagawang bata. Nang dumating sila sa klase, sumama sila sa ibang mga kandidato na ipinapakita ang kanilang mga Bacules. Napansin ni Tito na kakaiba ang anyo ng kanyang Bacules kumpara sa iba. Pinangunahan ng madre ang grupo papasok sa isang water barrier kung saan may mga core na lumilipad sa itaas nila. Ipinaliwanag ng madre, ang mga core dito ay hindi makalalabas ng tubig, ngunit napakadelikado pa rin dahil maaari nilang manipulahin ang inyong isipan. Bigla namang sinabi ni Hakiren kay Tito na manatili sa likuran. Agad siyang sumugod sa mga core at sinimulang atakehin ang mga ito. Namangha ang lahat sa lakas at katumpakan ng kanyang mga pag-atake. Sinabi ni Hakiren kay Tito, hindi tayo magkapareho. Ang emosyon mo ay hindi katulad ng akin. Dito napagtanto ni Tito na ang Xiphone ay nagmumula sa mga salita at kumakatawan sa emosyon ng isang tao. Ngunit naisip niya rin na hindi tumutugon ang Bacules sa kanyang mga salita dahil ito ay hindi isang simpleng sandata para sa pagpatay. Nag-focus si Tito sa paglalabas ng enerhiya mula sa kanyang Bacules na magpapalakas sa kanya upang hindi na siya mawalan ng mahal sa buhay. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin ito gumagana. Narinig niya ang tawanan ng iba pang mga kandidato. Sinabi ni Hakiren sa kanya na magpatuloy at huwag sumuko. Biglang lumapit si Archbishop Baston at sinabing, mag-focus ka sa hanggaring maglingkod sa Diyos at subukang muli. Hindi alam ni Tito kung ano ang tunay na anyo ng Diyos, ngunit naisip niya, kung ang Diyos ay isang tao na makapagbibigay sa akin ng lakas, iisipin ko si Mikeage. Sa pag-iisip niya kay Mikeage, isang makapangyarihang enerhiya ang biglang lumabas mula sa Bacules.
Lahat ng naroon ay natulala, napansin ni Baston na ang Baculus na hawak ni Tito ay pag-aari ni Frau. Biglang nagtanong si Hakiren kung paano konektado si Tito kay Frau. Nang tinawag ni Tito si Frau na perverted bishop, sinampal siya ni Hakiren at sinabing, si Frau ang nakakuha ng pinakamataas na score sa ikalawang bahagi ng exam, at ginagamit mo ang Baculus niya nang hindi mo man lang alam. Dahil sa pagtatalo nila, pareho silang pinalayas mula sa practice arena. Habang naglalakad, narinig nila ang sigawan ng mga madre. Tumakbo sila patungo sa direksyon ng ingay at nakita si Guard Aldo, patay sa malamig na dugo. Narinig nila ang mga bulong-bulungan ng mga tao, sinasabing ang 7 ghosts ang pumatay kay Aldo dahil isa siyang mamamatay tao. Sa paligid, nakita ni Tito ang isang madilim na anino. Napansin niyang mukha itong si Frau, ngunit malamig at parang walang emosyon ang itsura nito. Kinagabihan, palihim na lumabas si Tito at pumunta sa isang glass painting ni Mother Mary na may hawak na sanggol. Biglang nagbalik ang mga alaala niya noong dinala siya ng kanyang ama sa isang hindi pamilyar na lugar. Sinabi ng kanyang ama, makikilala mo ang ilang mahahalagang tao, alagaan mo sila. Natapos ang flashback at bumalik siya sa kanyang kwarto, kung saan tinanong siya ni Hakiren kung galing siya sa kwarto ng isang madre. Agad namang itinanggi ni Tito at sinabing tumigil na si Hakiren sa pang-iintriga. Biniro siya ni Hakiren, gusto mo bang matutunan kung paano lapitan ang mga babae? Sabihin mo lang sa akin, ngunit sagot ni Tito, may ibang bagay na gumugulo sa akin. Sinabi ni Hakiren na hindi pa sapat ang kanilang pagkakakilala upang magbahagi ng mga lihim. Kinabukasan, habang papunta sa klase, sinalubong muli si Tito ng mga madre, na humanga sa kanyang determinasyon na mag-aral. Sinabi nila, ang sipag mo, nandito kami para sumuporta sa iyo. Pumunta si Tito sa library upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan at sa Eye of Michael. Alam niyang isinakripisyo ng kanyang ama ang buhay nito upang ibigay sa kanya ang mata, ngunit wala siyang makitang impormasyon tungkol dito. Biglang may aklat na kusang nagbukas, at napunta ito sa pahina tungkol kay Verloren, ang maalamat na God of Death na tumakas mula sa langit matapos patayin ang anak ng Chief of Heaven. Biglang nagliwanag ang mga salita at nagsimulang umikot sa paligid ni Tito, parang Zyphone. Bumagsak siya sa upuan, at napansin ng lahat, iniisip na parang nasiraan na siya ng ulo. Dumating sina Frau at Hakiren upang tulungan siya, tinanong ni Tito si Frau, ano ang nangyari kay Aldo kagabi? Napansin ni Hakiren na nasa tabi nila si Frau at binigyan siya ng isang magazine na puno ng nudes. Tuwang-tuwa si Frau, ngunit biglang sinampal siya ni Baston, sabay sabi, itatapon ko ang mga bastos na aklat na ito. Sinabi niya kay Frau na hinahanap siya ni Castor. Muling tinanong ni Tito tungkol kay Aldo, ngunit sinagot siya ni Baston, hindi ko alam ang nangyari. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Imperial Guards ang insidente. Ipinaliwanag niya na ang autopsy ay nagpakita na si Aldo ay namatay dahil sa shock mula sa isang malakas na tama sa likod. Ang mga madugong yapak ay nagmumungkahi na pinilit ng mamamatay tao si Aldo na buksan ang gate ng pangunahing pasukan. Posible raw na isang insider job ito, dahil walang sino man ang umalis sa simbahan noong gabing iyon. Tiniyak ni Baston kay Tito, ang sino mang pumatay kay Aldo ay paparusahan. Kahit siya ay isang mamamatay tao, ang lahat ng ito ay nasa mga kamay ng 7 ghosts na isinugo ng langit. Sila ang hindi kailanman nagpapatawad sa kasamaan, tiniyak ni Bishop Baston kay Tito, dinobol na namin ang seguridad dito sa simbahan. Walang makakapasok sa lugar na ito, at tiyak na poprotektahan ng Diyos ang mga gumagawa ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Castor kay Frau na ipinatawag siya ng Pope para sa isang pagpupulong. Idinagdag niya na kung hindi matututunan ni Tito na kontrolin ang kanyang Zyphone at gamitin ang Baculus, hindi siya papayag ang umalis ng simbahan. Biglang bumukas ang pinto, at nakita nila si Tito na nakatayo sa harap nito. Agad itong nagsorry kay Frau dahil nabali niya ang Baculus nito, at tumakbo palayo. Naiwan si Frau na nag-iisip kung narinig ba ni Tito ang kanilang pinag-usapan. Samantala, nagwala si Tito nang malaman niyang alam na ng 3 bishop ang tungkol sa Eye of Michael at Mel. Naisip niya na kaya pala hindi siya pinapayagan umalis ng simbahan. Naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang ulila na pinalaki ng isang father sa simbahan. Tinuruan siya nitong maging mabait, magbahagi, at tumulong sa nangangailangan. Ngunit sumiklab ang gyera, napatay ang hari ng Rags, at sinabi ng father sa kanya na mabuhay at huwag mahulog sa kamay ng Imperial Army. Nang magmakaawa si Tito na huwag siyang iwan ng father, sinabi nito, kapag dumating ang tamang panahon, maaalala mo ang lahat ng itinuro ko. Mahal kita, biniyayaan siya ng father ng kanyang kapangyarihan bago ito napatay.
Biglang naging malinaw ang lahat kay Tito, hindi niya napigilan ang kanyang luha nang maisip na parehong namatay sina Mikeage at ang father dahil sa kanya. Nakita ni Hakiren si Tito na umiiyak at agad itong sinabi kay Bishop Frau. Nang puntahan ni Frau si Tito, tinanong siya ni Tito kung alam ba nito ang tungkol sa Eye of Michael. Sinabi niya na noong unang makita ni Bishop Labrador ang mata, hindi ito nagulat. Nagpasalamat si Tito kay Frau sa lahat ng tulong nito ngunit inamin niyang nararamdaman niyang ginagamit lamang siya, katulad ng ginawa ng Imperial Army. Sumigaw si Tito, nais mo rin bang angkinin ang Eye of Michael? Tumalon siya papunta kay Frau, puno ng galit, ngunit hinawakan siya ni Frau at pinigilan, sinabing, may oras ka ba para husgahan ang iba, gayong hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo. Agad siyang pinadapan ni Frau, at nakiusap si Tito, patayin mo na lang ako. Ngunit tumanggi si Frau, sinabing, trabaho ko na protektahan ka. Pero hindi ako laging nasa tabi mo, kaya gusto kong maging malakas ka ng mag-isa. Napagtanto ni Tito na ang mga salitang iyon ay eksaktong sinabi rin ng kanyang yumaong ama. Sinabi ni Frau, ang Eye of Michael ay simbolo ng pag-asa na iniwan sa iyo ng father. Kailangan mo itong protektahan, biglang napansin ni Tito ang nabanggit ni Frau tungkol sa kanyang ama at tinanong siya, paano mo nalaman ang tungkol sa father? Sagot ni Frau, malalaman mo rin sa tamang panahon. Samantala, sinabi ni Castor kina Frau at Labrador na nararamdaman niyang may kakaibang presensya sa mga kandidato ngayong taon. Natatakot siyang maaaring may masamang balak ang isa sa kanila. Sinabi ni Labrador, hindi ko maihiwalay ang pangit sa maganda hanggat pareho silang hindi paganap. Posibleng ang isa sa mga kandidato ang maging masama. Nagbiro naman si Frau, huwag kayong mag-alala, kapag dumating ang tamang panahon, haharapin natin ang masama. Sa ngayon, hayaan nating maghanda ang mga kandidato para sa exam. Kinagabihan, naghihintay si Tito sa special training mula kay Castor. Dumating ito at sinabi sa kanya, ngayong gabi, magtatrabaho tayo sa pagpapalakas ng iyong mental na lakas. Lagi mong nasisira ang Bacillus dahil ang iyong Xiphon ay may likas na eksplosibong katangian. Ipinaliwanag ni Castor kay Tito, para magamit mo ng maayos ang Bacillus, kailangan mong panatilihin ang tamang antas ng iyong enerhiya. Naisip ni Tito kung ito ba ay dahil sinanay siya sa academy na patayin ang maraming kaaway sa pinakamaikling oras. Sinabi ni Castor na dapat siyang tumakbo sa paligid ng simbahan habang hinahabol ng kanyang cordals upang hindi siya maging tamad. Dagdag pa, kailangan niyang tumakbo sa Zim track na ginawa ni Castor at gumawa ng sariling Xiphon shield upang hindi siya liparin sa ere. Agad na nagsimula si Tito sa pagtakbo, habang ang mga nakakainis na cordals ay hinahabol siya na parang mga manok. Pinapalibutan at inaatake siya ng mga ito mula sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi nila alam na ang isa sa mga tauhan ni Ayanami ay pinapanood sila mula sa malayo. Pagkatapos ng pagsasanay, halos patay na si Tito sa pagod at bumagsak sa kama. Habang nagbibihis ng kanyang pantulog, napansin ni Hakiren ang marka ng isang battle slave sa likod ni Tito. Nagtaka siya kung ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang Xiphon. Sinabi ni Hakiren na nahirapan siyang alagaan ng pink na hayop habang wala si Tito. Sinagot siya ni Tito, siya ang reinkarnasyon ng kaibigan kong si Mikeage, at dahil sa kanya kaya ako kumukuha ng exam na ito. Tinanong ni Tito si Hakiren kung bakit ito kumukuha ng exam. Sagot ni Hakiren, isang araw, sinapian ng core ang aking ina. Ngunit tumanggi ang aking ama na humingi ng tulong mula sa bishop dahil natatakot siyang mapahiya ang Oak family. Ikinulong niya ang aking ina sa isang silid, ngunit biglang lumitaw si Bishop Frau at ginamo siya. Bago ko pa man siya mapasalamatan, bigla siyang nawala. Kaya't ngayon, kahit namula ako sa isang militar na pamilya, nais kong sundan ang sarili kong landas at pasalamatan si Bishop Frau, ang aking tagapagligtas. Narinig ito ni Tito at sinabing, ang tapang mo dahil pinili mo ang sarili mong landas. Nagpasalamat sila sa isa't isa at natulog. Kinabukasan, sa wakas ay nagawa ni Tito na talunin ang mga cordals. Binigyan siya ni Castor ng isang professional Bacillus at sinabing subukan ito sa mga cordals. Agad na ginamit ni Tito ang kanyang Xiphon, ipinasok ito sa Bacillus, at inatake ang mga dolls, nasira ang marami sa mga ito. Napagtanto niyang ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang kontrolin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Alam ni Castor na medyo mahihirapan si Tito sa paggamit ng bagong Bacillus, ngunit makakatulong ito upang makontrol ang labis niyang lakas. Biglang napansin ni Castor na pinapanood sila ni Hakiren mula sa likod ng pader. Sinabi niya, sumali ka na rin kung gusto mo. Habang pauwi sila pagkatapos ng pagsasanay, biglang nagbukas ang isang portal sa kanilang likuran at lumabas ang isang dark energy.
Nararamdaman ni Tito ang enerhiya gamit ang Eye of Michael, ngunit bago siya makagalaw, tinanggap ni Hakiren ang atake gamit ang kanyang sandata. Sa lakas ng enerhiya, tumilapon si Hakiren palabas ng bintana. Mabilis na inabot ni Tito ang kanyang kamay kay Hakiren habang balanseng nakatayo gamit ang Bakiles. Ngunit nasira ito ng dark energy. Sa kabutihang palad, dumating si Frau sa tamang oras at sinagip sila mula sa pagbagsak sa tore ng simbahan. Inilabas ni Frau ang kanyang side at inatake ang anino, binasag ito sa maraming piraso na pumalibot sa kanya. Samantala, napagtanto ng dalawang tauhan ni Ayanami na si Frau ang tunay na Sikhel, isa sa 7 ghosts. Tinanong ni Tito si Frau, ano ang nangyayari? Sagot ni Frau, ang anino ay isang wars, isang tao na natupad na ang 3 hiling mula sa core. Biglang nawala ang anino, at nang tingnan nila, nakita nilang ang katawan ng anino ay si Guard Aldo, patay at walang buhay. Napansin ni Frau ang isa sa mga tauhan ni Ayanami at sinubukang atakehin ito, ngunit nakatakas ang kalaban. Sa isang pagpupulong kasama ang Archbishop tungkol sa mga isyu ng wars, nagkaroon ng kaguluhan. Lahat ay nagtataka kung paano nagawang makapasok ng Evil Dark Shadow sa simbahan, gayong walang bakas ng black magic. Samantala, iniisip ni Castor na maaaring ang Eye of Michael ang dahilan kung bakit nangyayari ito, at tanging ang 3 bishop at ang Archbishop lamang ang nakakaalam ng lihim. Kinabukasan, nagising ng sabay sina Tito at Hakiren matapos silang umatras mula sa insidente ng nakaraang gabi. Defensively, sinabi ni Tito kay Hakiren na lumayo sa kanya. Ang shadow na iyon ay hinahabol ako, at muntik na akong mamatay kagabi habang inililigtas ka. Kung hindi dumating si Frau, baka nasa kabaong na ako ngayon. Tumugon si Hakiren, ako ang nagbuwis ng buhay ko upang iligtas ka. Bilang isang bishop, hindi ako kailanman tatakbo palayo sa pagliligtas ng sinuman mula sa kadiliman. Biglang dumating si Frau mula sa isang sulok at tinanong ni Tito kung ang wars kagabi ay pamilyar. Sinabi ni Frau, ang core kagabi ay marahil kinuha ang kaluluwa at katawan ng tao. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sinusubukan ng madilim na puwersa na ihanda ang mundo para sa muling pagkabuhay ni Verloren sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kadiliman. Napagtanto ni Tito na dati siyang isang mahina at walang magawa, ngunit unti-unti siyang nagiging mas malakas. Sinabi niya kay Hakiren, kapag kaya ko nang protektahan ka, magiging kaibigan kita. Paglaon, nakasalubong nila ang mga madre na pinuri si Tito sa kanyang kasipagan. Sagot niya, marami pa akong hindi nauunawaan, pero hindi ako uusad kung patuloy akong maghay-hinala sa iba. Kaya magtatrabaho ako ng husto, sa library, abala sina Tito at Hakiren sa paghahanap ng mga aklat nang biglang lumapit ang isang kaina-hinalang bishop, isang tauhan ni Ayanami. Mabilis na hinarang siya ni Castor at tinanong kung ano ang kailangan niya. Itinapon ng bishop ang isang metal badge kay Tito at sinabing ang nagmamay-ari nito, si Fia Cruz, ay may mensahe para sa kanya. Naglakad ito palapit kay Tito sa isang nagbabanta na paraan, ngunit agad siyang binalot ni Castor gamit ang kanyang mga silver threads at itinapon ito sa library. Habang patuloy na bumubulong ang possessed na bishop, sinabi nitong, ang simbahan ay hindi kakampi ni Tito. Nang maglaon, natapos ni Castor ang laban, tinanong ni Hakiren si Tito kung sino si Fia Cruz, ngunit sagot niya, pamilyar ang pangalan, pero hindi ko maalala kung sino siya. Biglang dumating si Frau, tumatakbo patungo kay Tito at tinanong kung maayos si Castor. Ngunit si Tito, puno ng paghihinala, tumingin ng akusado kay Frau. Sinabi niya, sinabi ng tao kanina na ang simbahan ay hindi ko kakampi. Malungkot na sagot ni Frau, bumalik ka na naman sa paghihinala sa lahat. Dagdag niya, ikaw lang ang makakapagdesisyon kung sino ang mga kaibigan mo. Ang tiwala mo ay nasa iyong mga kamay, pagkatapos, iniwan niya si Tito. Dumating ang dalawang bishop upang aliwin si Tito. Sinabi nila, siya ang tama, ikaw lang ang makakapagdesisyon kung sino ang kakampi mo. Dagdag ni Labrador, sa ngayon, nanginginig ka sa sakit na nararamdaman mo. Maya-maya, sinabi ni Hakiren kay Tito na tigilan na ang pag-aalala kung kakampi ba ng simbahan ang mga tao rito. Kahit ano pa ang mangyari, ako ang magiging kakampi mo. Samantala, nagtungo ang mga bishop sa Archbishop upang iulat ang nangyari sa library. Ipinaliwanag ni Castor na ang bishop na lumapit kay Tito ay mayroon lamang half-soul. Sinagot sila ng Archbishop, ginawa niyo ang tama sa pagprotekta sa selyo ni Verloren. Sa mundong ito, tanging ang 7 Diyos lamang ang maaaring magmanipula ng kaluluwa. Sinabi ni Labrador, ang gulong ng tadhana ay nagsimulang mawala ng kontrol matapos ang 1,000 taon. Patuloy na natutulog ang katawan ni Val sa ilalim ng selyo ng Eye of Michael,
ngunit kahit na tina-target ng mga Servants of Darkness si Tito at ang mata, nananatili pa rin ang selyo sa kanyang katawan. Nangangahulugan ito na ginagabayan ng langit ang ating huling pag-asa upang baguhin ang tadhana ni Tito. Dagdag ni Castor, si Tito ay natatakot magtiwala dahil nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit hawak niya ang susi upang baguhin ang kanyang kapalaran. Samantala, naglalaro si Frau kasama ang mga bata nang bigla niyang maramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa loob ng simbahan. Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon nito at napansin ang mga bakas ng kadiliman sa paligid. Galit na galit siyang nagmadali dahil hindi siya matahimik at hindi matukoy ang pinagmumulan ng madilim na enerhiya. Binuksan niya ang pinto ng isang dark chamber at nakita ang isang tauhan ni Ayanami na may pink na buhok. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tauhan, ngunit inihagis nito ang isang katawan na puno ng core-infused energy kay Frau. Nagpakawala rin ito ng madilim na Xiphon, at biglang nagsimulang bumangon ang mga walang buhay na katawan sa dingding upang atakihin si Frau. Inilabas ni Frau ang kanyang sickle at walang awang pinaghiwa ang mga zombie. Tinawag niya ang tauhan, "Ikaw ba ang Worf na naghahanap kay Tito?" Sumugod siya upang atakehin ito, ngunit naglaho ito sa kadiliman. Agad na lumapit si Frau upang tulungan ang sugatang lalaki at tinanggal ang blade mula sa katawan nito. Ngunit dumating ang mga gwardya sa chamber at inakusahan si Frau ng pananakit sa lalaki. Sinabi nilang ang sandata ni Frau ay ang Warspiel weapon. Ininsulto nila siya, sinabing ilagay ang mga kamay sa ulo, at inaresto siya. Sinubukang pigilan ng Archbishop Baston ang mga gwardya, sinasabing, hindi kailanman gagawa ng masama si Frau. Ngunit hindi siya pinakinggan at dinala pa rin nila si Frau. Samantala, nalaman ni Labrador mula sa mga bulaklak na inaresto si Frau dahil pinaghihinalaang pumatay sa mga kriminal. Sinabi niya kay Castor, labanan ni Frau ang tauhan ng kadiliman upang protektahan si Tito. Ngunit isa itong bitag laban kay Frau, biglang dumating si Tito, tumatakbo, at sinabi, gusto kong magtiwala sa inyo, pero ang hirap. Tinawag siya ni Castor at dinala sa isang silid kung saan haharapin niya ang sariling kaluluwa. Sinabi ni Labrador, tingnan mo ang loob ng iyong kaluluwa kapag naglaho na ang ulap. Iniwan nila si Tito sa loob, habang naroon, tinanong ni Tito ang ulap kung dapat ba siyang magtiwala sa simbahan at kay Frau. Biglang lumitaw ang isang boses, sinasabing, dapat kang magtiwala sa kanila at sa lahat ng matutuklasan mo rito. Nang tinitigan niya ng mabuti, lumitaw ang imahe ng father na nagpalaki sa kanya. Sinabi ng father, iaalis ko ang isa pang selyo sa iyong alaala upang maalala mo ang higit pa. Unti-unting naalala ni Tito na ang pangalan ng father ay Freya Cruz. Napagtanto niyang si Freya Cruz ang pari na nagpalaki sa kanya sa simbahan. Lumabas si Tito sa silid at sinabi sa mga bishop, alam ko na ang lahat. Dito ako kabilang, ngunit sinabi ng mga bishop sa kanya ang masakit na balita, si Freya Cruz ay isang bishop na matagal nang na-excommunicate mula sa simbahan. Nang tanungin ni Tito kung bakit pinaalis si Freya Cruz, ipinaliwanag ni Castor, ninakaw niya ang Pandora's Box mula sa simbahan at nagtungo sa Rags Kingdom. Ang kahon na iyon ang naglalaman ng katawan ng God of Death, Verloren. Dahil dito, sumiklab ang Rags War, nang mabuksan ang Pandora's Box, sinalakay ng Imperial Army ang kaharian ng iyong ama at winasak ito. Ngunit hindi pa rin malinaw kung paano nagsimula talaga ang digmaan. Naniniwala ang Barsburg Empire na ginamit ng Rags Kingdom si Bishop Freya Cruz upang nakawin ang Pandora's Box. Ang plano raw ay muling buhayin si Verloren gamit ang dalawang mata upang sakupin ang buong mundo. Sa ngalan ng hustisya, winasak nila ang Rags, ngunit may mga nagsasabi na gawa-gawa lamang ng Barsburg Empire ang buong kwento upang idiin ang Rags Kingdom at gawing dahilan ang pagsakop. Ang katotohanan ay nananatili sa kadiliman. Nang tanungin ni Tito kung bakit gagawin iyon ng kanyang ama, sumagot si Castor, tanging si Bishop Freya Cruz lamang ang nakakaalam ng totoo. Kailangan mong hanapin ang sarili mong katotohanan, hindi ang bersyon ng iba. Dagdag pa niya, ikaw ang huling pag-asa ng iyong kaharian, kaya't huwag kang mahulog sa kamay ng Barsburg Empire. Matapang na sinabi ni Tito, iniligtas ako ng father, kaya alam kong may dahilan siya kung bakit niya ninakaw ang Pandora's Box. Naniniwala ako na may dahilan din siya kung bakit niya protektado ang Eye of Michael. Kaya't magiging bishop ako at hahanapin ang katotohanan. Samantala, nalaman ni Labrador mula sa mga bulaklak na si Frau ay sinintensyahan ng kamatayan at nabigla si Tito nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Castor na si Frau ay ikinulong sa Dungeon of Light dahil sa paggamit ng Warspiel weapon. Sa kabilang banda, iniulat ni Baston sa Archbishop na ang kriminal na nakaligtas sa insidente ay masyadong mahina upang tanungin. Ngunit kumpirmado raw na hawak ni Frau ang Warfield weapon.
Ipinaliwanag pa niya, kapag ang isang bishop ay direktang nakipag-ugnayan sa Warspiel, sinisira nito ang kanilang katawan. Tanging ang mga nagbenta ng kaluluwa sa kadiliman at ang kanilang mga supling ang maaaring humawak ng ganitong sandata nang walang proteksyon. Tinanong niya ang Archbishop kung kailan naging tainted si Frau, at kung may paraan upang mailigtas siya. Sagot ng Archbishop, ayaw nang maligtas ni Frau, hindi na niya magagamit ang Bacules, at isinuko na niya ang pamumuhay bilang isang normal na bishop. Dagdag pa ng Archbishop, ang simbahan ay pinoprotektahan ng isang barrier na ginagawang walang silbi ang pinakamalalakas na Warspiel. Kaya kung nagmukhang ginamit ni Frau ang sandata, posibleng ibang miyembro ng simbahan ang sum-iron ng barrier. Nangangahulugan ito na may traidor sa simbahan, desperado si Tito na mailigtas si Frau, na laging nariyan para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hinatulan ng kamatayan si Frau at pakiramdam niya ay hindi ito karapat-dapat sa ganoong kapalaran. Humingi siya ng tulong kay Rosette, na ginabayan siya sa mga kanal patungo sa Dungeon of Light kung saan nakakulong si Frau. Habang lumalangoy, napuno ng tanong ang isipan ni Tito tungkol sa sitwasyon ni Frau. Unti-unti siyang nalulunod sa bigat ng presyon ng tubig at kanyang mga iniisip, ngunit tinulungan siya ni Rosette na makabawi ng lakas. Pagdating sa Dungeon of Light, sinubukan ni Tito na sirain ang pader gamit ang kanyang Xiphon. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok, hindi bumigay ang barrier. Labis siyang nainis at nag-alala, nagtataka kung ano pa ang magagawa niya. Biglang naramdaman niya ang Xiphon ni Frau na umaabot sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagpadala si Frau ng mensahe, umalis ka na, Tito. Ito ang laban ko, at dapat kang mag-focus sa sarili mong problema. Stunned si Tito, hindi niya maintindihan kung bakit hinihiling ni Frau na iwan siya, lalo na ngayon na nasa panganib ang buhay nito. Sa kabila ng lahat, tumanggi si Tito na iwan siya. Patuloy niyang sinusubukan, puno ng galit at lungkot, ngunit hindi nagpatinag ang kanyang determinasyon. Nagpasalamat si Frau sa kanyang pagsisikap, ngunit ipinaliwanag na ang pagtakas ay magpapatunay lamang ng hinala laban sa kanya. Kapag tumakas ako, markado na ako bilang traidor, hindi ko iyon hahayaang mangyari. Hiniling niya kay Tito na umalis at magtiwala na makakahanap siya ng paraan upang makalabas. Bago tuluyang umalis si Tito, inabot sa kanya ni Frau ang Volume 3, Chapter 17 ng Biblia. Nalito si Tito, ngunit nakuha niya ang mensahe ng pananampalataya at pagsuporta mula kay Frau. Sa kabila ng madilim na kalagayan, nagpakita pa rin si Frau ng tiwala at kagitingan. Napuno ng emosyon si Tito ngunit nangakong hindi iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila. Babalik ako, Frau, ililigtas kita, ano man ang mangyari. Sa huling sulyap, umalis si Tito, dala ang pag-asa at determinasyon sa kanyang puso. Habang pauwi, naalala ni Tito kung paano sinasabi ni Mikeage sa kanya noon na bihira siyang ngumiti. Kaya't nang tanungin niya si Mikeage kung paano ngumiti, sagot nito, kailangan mong paluwagin ang mga kalamnan ng mukha mo. At huwag kang mag-alala, tatangkad ka rin kung madalas kang ngumiti. Napangiti si Tito sa alaala, at sa sandaling iyon, tumigil siya sa paglalakad, pilit na ngumiti, at inalala kung paano siya pinapasaya ni Mikeage. Pagdating sa kanal, naisip ni Tito na hinding-hindi na niya hahayaang may mamatay pang taong mahalaga sa kanya. Nang lumabas siya, sinalubong siya ni Hakiren at inabot ang isang tuwalya. Paalala nito, nagkasundo tayo na gagawin ang lahat ng magkasama, pero tumakbo ka ng mag-isa. Tinitigan ni Hakiren ang kanyang mga mata at sinabi, nagbago na ang tingin mo, Tito, ibig sabihin, nagsimula ka ng muling magtiwala sa simbahan, sinabi pa ni Hakiren. Tiwala ako na magagawa nating dalawa ang tama para kay Bishop Frau, hahanapin natin kung sino ang nag-frame sa kanya, inabot ni Hakiren ang kamay niya, at sa sandaling iyon, nagdesisyon si Tito na magtulungan sila, nagkatinginan sila at nagkasundo, magkakaisa sila sa paghahanap ng katotohanan at katarungan para kay Frau.